Si Tatsumi ay isang mangmang na lalaki, subalit siya ay ambisyosong country boy na nagnanais na magtagumpay sa syudad ng Imperial Capital, at gagawin niya ito pagdating ng araw sa pamamagitan ng pagligtas sa bansa gamit ang kanyang kasanayan at sakripisyo. Ito ay nagsimula ng isang araw, nang iniwan ni Tatsumi ang kanyang maliit at mahirap na nayon at kasama niya sa paglalakbay ang kanyang dalawang kababata, upang pumunta sa Imperial Capital para kumita ng malaking pera at tulungan ang kanyang mga kababayan. Sa kanyang paglalakbay, nakaharap ni Tatsumi ang isang mabangis at mapanganib na halimaw na tinatawag na Earth Dragon, na sumasalakay sa ilang mga manlalakbay. Agad siyang sumugod na parang isang bayani, tinanggal ang isang braso ng dragon at pagkatapos ay inatake niya ito ng husto, gamit ang kanyang espada. Pinuri ng mga lalaki ang kanyang kasanayan at nagpasalamat sa kanya sa tulong na ibinigay. Nang marinig nila ang kwento ni Tatsumi, binabalaan siya ukol sa katiwalian na nagaganap sa kabisera at sila ay naglakad palayo. Pagdating sa kabisera, si Tatsumi ay nagtungo sa mga kampo ng militar at nag-apply para sa isang mataas na posisyon at sa simula, inalok siya ng recruiter na maging isang simpleng kawal, ngunit tinanggihan ito ni Tatsumi at siya'y ibinalibag palabas. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang isang magandang babae na mukhang palaban, sinabi nito na tutulungan siya na makakuha ng trabaho sa gobyerno kung bibigyan niya ito ng isang inumin. Tinanggap ito ni Tatsumi at nagtungo sila sa isang bar. Pagkatapos mag-inuman, sinabi ng babae na kilala niya ang isang opisyal sa gobyerno at kung bibigyan niya ito ng pera, matutulungan si Tatsumi na makakuha ng mataas na posisyon sa kabila ng kanyang lakas. Nang marinig ito ni Tatsumi, lubos siyang natuwa at ibinigay ang lahat ng pera na kanyang nakuha mula sa pagpatay sa isang delikadong nilalang. Nang papunta na ang pera sa babae, agad na sinabi nito na aalis na siya at aasikasuhin ang lahat at tiyak na marami siyang matututunan sa karanasang ito. Pagkatapos nito, siya'y biglang naglakad palayo dala-dala ang limpak na pera, habang si Tatsumi naman ay naghihintay sa bar buong araw na parang isang simp, at umabot pa ito hanggang sa gabi. Sinabi ng may-ari ng bar kay Tatsumi na malapit na itong magsara at malamang na na-scam siya ng babae at nang marinig ito, naging malungkot si Tatsumi at naglakad palabas ng bar na may pagkadismaya habang nagagalit doon sa babaeng blondie ang buhok. Dahil sa wala na siyang pera, napagpasyahan niyang umupo na lang sa kalsada at doon magpahinga ng magdamag, subalit bigla na lamang may dumating na karwahe at lumabas ang isang babae na nag-aalok ng tulong sa kanya. Sa una ay nagduda si Tatsumi, ngunit sinabi ng mga gwardya na si Lady Arya ay hindi nakakatiis na makakakita ng mga pulubi na gaya niya, at madalas itong magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Wala nang mawawala pa kay Tatsumi, kaya tinanggap niya ang magandang alok na ito at sumama sa babae. Sa bahay nito, nakilala niya ang mga magulang ni Lady Arya at natuklasan niyang sila ay totoong mayaman at may malaking mansyon. Nagpakilala si Tatsumi at ibinalita sa kanila na habang papunta sila sa kabisera, inatake sila ng mga bandits at na-separate siya sa kanyang mga kaibigan at nagpasya na magkita na lang sila sa kabisera. Sinabi ng ama ng babae, na makakausap niya ang kanyang kaibigan sa militar para kay Tatsumi at hihilingin din niyang hanapin ang dalawang kaibigan ni Tatsumi. Lubos na nagpasalamat si Tatsumi at unti-unti ay bumalik ang pagtitiwala niya sa mga tao, mula sa kanyang masamang karanasan noong una. Kinabukasan, sumama si Tatsumi kay Arya sa isa sa kanyang mga pag-shopping at nakakausap niya rin ang mga gwardya. Isa sa mga gwardya ang nagpakita sa kanya ng Imperial Palace at ibinalita na habang buhay pa ang emperador, ito'y isang bata lamang at ang tunay na tagapamahala ng bansa ay ang Prime Minister na totoong korap, kaya't lumalala ang kalagayan ng bansa. Nag-aalab sa galit si Tatsumi dahil sa sitwasyon, at sinabing kasalanan ito ng Prime Minister na naging dahilan ng paghirap ng kanilang nayon, dala na rin sa labis na pagtaas ng buwis. Pagkatapos nito, itinuro ng gwardya sa kanya ang isang pader, na may mga wanted posters ng mga miyembro ng Night Raid. Ipinaliwanag niya na sila ay isang grupo ng mga assassin na umaatake sa gabi, at target lamang nila ang mga high-rank executive at mga taong kasapi sa mga mayayamang uri sa kabisera, kaya't dapat siyang mag-ingat na baka sila ay sumalakay. Sa gabi, nakita natin ang isang babae na naglalakad sa loob ng mansyon at bigla siyang inatake gamit ang isang malaking gunting, na hawak ng isang babaeng may kulay lila na buhok. Nakaramdam si Tatsumi sa masamang pangyayaring ito, kaya't lumabas siya ng kanyang kwarto upang tingnan ang nangyayari at tumingin siya sa labas ng bintana.
nakita niya ang mga tao na may mga armas at nakatayo sa mga tali at ito'y nasa himpapawid. Napagtanto niya na ito ang grupo ng Night Raid at nagtaka kung bakit nila sinasalakay ang mga mababait na tao dahil ba ito sa kanilang yaman. Naging desisyon ni Tatsumi na protektahan si Arya at maging kanyang bodyguard. Natagpuan niya sila sa labas ng kanilang mansyon sa loob ng kagubatan, at sinabihan ni Tatsumi si Arya na ipagtatanggol niya ito subalit bigla na lamang dumating ang isa sa mga assassin, ito si Akami, at ito'y dumaan kay Tatsumi ng may angking bilis. Inatake niya ang gwardya at ito'y ni-slice niya sa kalahati, pagkatapos ay lumapit si Akami kay Arya at si Tatsumi naman ay sumugod sa harap nito upang pigilan. Doon ay binanggit ng babae na di siya ang kanyang target at nagbabala naman si Tatsumi na wag patayin si Arya. Sinabi ni Akami na kung gayon, wala siyang ibang magagawang desisyon kundi patayin rin siya. Nagsimulang mag-clash ang kanilang mga espada at sa simula ay nakasabay si Tatsumi sa ilang aksyon, ngunit pagkatapos ay mabilis na tinusok ni Akami ang puso ni Tatsumi na nagdulot ng malubhang sugat at siya'y bumagsak. Sa kasamaang palad, sa gitna ng kaganapan, dumating ang babaeng scammer at tiningnan si Tatsumi na tila nagtataka kung gaano kawalang awa ang kapalaran ng lalaki. Subalit biglang bumangon muli si Tatsumi at ibinunyag na siya ay niligtas ng maliit na idol, na kanyang iniingatan sa kanyang inner pocket na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kababayan. Pagkatapos nito, sinubukan ulit ni Akami na tapusin si Tatsumi. Kaso pinigilan ito ng Blondie at sinabi na may utang siya na nais niyang mabayaran sa lalaki. Sinabi ng babae kay Tatsumi na hindi sila pumapatay ng mga walang sala at para patunayan ito, binuksan niya ang pinto ng kanilang kubol para ipakita ang nakakatakot na realidad ng kanilang target. Pumasok si Tatsumi at natuklasan niya, na ito pala ay isang lugar ng torture na may mga bangkay na nakabitin sa lahat ng dako. Ngunit labis siyang nadismaya nang makita niya ang katawan na nakabitin sa gitna ay ang isa sa kanyang mga kaibigan na si Sao. Biglang may tumawag kay Tatsumi at nagpakilala bilang si Iyaso na malapit nang mawalan ng pag-asa. Sinabi niya kay Tatsumi na si Arya ang pumatay kay Sao sa pamamagitan ng pagtorture hanggang sa kamatayan. Ito ay nagdulot ng matinding galit kay Tatsumi at sinimulan ni Arya ang panlalait kay Sao at sa iba pang mga patay na tao. Sinasabing hindi niya matiis ang sinapit ni Sao at ang mga mahihirap ay pawang mga laruan lang niya, at walang mali kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang mga laruan. Akala ni Arya na makakaligtas na siya kay Tatsumi, subalit bigla itong kumuha ng espada at ni-slice si Arya sa gitna. Pagkatapos nito, tinungo niya si Iyaso at hinayaan itong humiga ng huling pagkakataon sa kanyang mga bisig. Natanto ng Blondie na hindi nag-atubiling patayin ni Tatsumi si Arya, at naisip na totoong malakas ito at pagkatapos sinabi niya kay Akami na dapat itong sumama sa kanila at daladala niya si Tatsumi, pinilit niya na makipagkita sa iba pa nilang kasamahan. Ipinakilala ni Akami ang kaibigan niyang scammer na si Leon, at pagkatapos ay nagbalik sila sa kanilang base matapos ang pagdukot kay Tatsumi, at isinama nila ito. Kinabukasan sa mga libingan ng kanyang dalawang kaibigan, nag-iisip si Tatsumi kung ano ang gagawin niya ngayong siya ay nag-iisa na lang. Bigla namang dumating si Leon at tinanong kung nais na ba niyang sumali. Daladala niya ito at ipinakilala sa iba't ibang miyembro at kasama na dito ang babaeng may kulay lila na tinatawag na Shield. Hiningi ni Tatsumi ang mga salitang inspirasyon mula kay Shield, ngunit nagdalawang isip ito at sinabi na ngayong alam ni Tatsumi ang kanilang kubol, kung hindi siya sasali ay kinakailangang patayin nila ito. Pagkatapos ay nagtagpo sila ni Mine, na nagpahayag na hindi siya pwedeng makipagtrabaho sa mga profesional tulad nila, ang isang taong pangit tulad ni Tatsumi. Pagkatapos nito, dinala nila si Tatsumi sa lugar ng kanilang pagsasanay at doon ay nakilala nila si Bulot, isang lalaking sobrang maskulado na kadalasang naka-armor sa kanilang mga misyon. Binanggit ni Leon na ito ay bakla at hindi rin ito itinanggi ni Bulot, doon ay nakilala rin niya si Lubbock ang pilyong lalaki, at dumaan sila sa ilog upang makipagkita kay Akami. Inilahad ni Leon na sa kabila ng cute na hitsura ni Akami, siya ay lumaki sa kalikasan at totoong malakas. Doon binanggit ni Akami na magpapakilala siya sa boss nila at sinabi ng boss nila kay Leon, na pagsamasamahin ang lahat at gawin ang isang detalyadong ulat tungkol kay Tatsumi. Matapos makakuha ng ulat tungkol kay Tatsumi, inalok siya ni Magende na sumali sa kanilang hanay at kung hindi naman niya gusto, pwede siya na maging empleyado sa kanilang workshop, at hindi siya papatayin. Gayunpaman,
dahil sa kanyang kasanayan, mas magiging kapaki-pakinabang siya kung tutulong sa kanila bilang bahagi ng intelligence gathering assassination squad ng Revolutionary Army. Ipinahayag ng grupo na nais nilang alisin ang mga korap na lider ng bansa at dadalhin ang Revolutionary Army sa tagumpay, upang iligtas ang lahat kabilang ang kanyang nayon. Nang marinig niya ito, doon ay sinabi ni Tatsumi na ito ay nangangahulugan na sila ay mga bayaning mga asasin at nasa panig ng kabutihan. Ngunit nagtawanan ang lahat at sinabing sila ay simpleng mga mamamatay tao lang, ano pa man ang kanyang sabihin basta sila ay pumapatay sila ng tao at maaaring maparusahan ng kamatayan anumang oras, at walang magsasalba para sa kanila. Gayunpaman, sa kabila nito, naniniwala si Tatsumi na ito ang tamang bagay na gawin, at tinanggap niya ang alok na sumali sa kanilang grupo. Pagkatapos ay inatasan si Tatsumi na magsilbi sa kusina at tulungan si Akami sa paghuli ng isda at paghanda ng mga pagkain para sa lahat, habang ang iba ay lumalabas sa mga assignment para sa pagkolekta ng impormasyon. Isang gabi, nagkatipon silang lahat sa hapagkainan, at ibinulgar ni Leon na ang kanilang mga target ngayon ay ang mga miyembro ng Imperial Police at isang negosyante ng langis na may pangalang Gamo. Ayon sa ulat, si Gamo ay gumagawa ng mga krimen at palaging nakikipagkasundo sa pamahalaan, at siya ay nagpaparatang sa mga inosenteng tao upang sila ay mapatay. Tinanggap ng Night Raid ang misyon at si Tatsumi ay inatasan na patayin si Ober, habang si Akami at Leon ay tutugisin si Gamo at pagkatapos nito, nagtungo sila sa lungsod at ibinahagi ni Leon kay Tatsumi ang kasaysayan ni Akami. Inilahad ni Leon na noong sila ay bata pa, siya at ang kanyang kapatid ay binili ng Empire at pinilit sila para sa pagsasanay bilang mga assassin kasama ang iba pang mga bata. Siya ay lumabas na pinakamahusay sa kanilang lahat at ginamit siya ng Empire para gawin ang mga maruming trabaho. Subalit sa isa niyang misyon ay napagtanto niya ang korap na kalakaran ng Empire at sa isang misyon na dapat niyang patayin ang kanilang boss, nagtagumpay siya na makonvince itong bumaliktad para sa kanilang panig, at mula noon ay sumali na siya sa Revolutionary Army. Nalaman ni Tatsumi na ibinahagi sa kanya ni Akami ang kanyang nakaraan upang sabihin sa kanya, na siya ay sobrang kumpiyansa sa pagpatay ng iba at dapat siyang maging mas maingat sa mga ito. Pagkatapos nito, naghiwalay sila at nagtungo na sa kanilang mga target, madaling tinapos ni Akami at Leon ang kanilang misyon laban kay Gamo, habang si Tatsumi naman ay lumalapit sa isang lasing na opisyal. Itinago ni Tatsumi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng damit niya at sinabihan ang opisyal na mayroon siyang mahalagang sasabihin dito, at nais niyang mag-usap sila sa isang lugar na walang mga tao. Nagtungo sila sa isang liblib na eskinita, dito ay nagbigay naman ng galang si Tatsumi at hiningi na isama siya sa Imperial Army at nang tumalikod si Ober, sinabi nito na subukan na lang niya ang kanyang swerte sa ibang trabaho nang bigla niyang napansin ang malupit na plano ni Tatsumi, na handa siyang sakmalin nito mula sa likuran. Agad itong humarap subalit bago pa nito makuha ang kanyang espada, napinsala na siya ni Tatsumi nang hindi binibigyan ng pagkakataon na makabawi at doon ay bumagsak si Ober sa sahig, at inakala ni Tatsumi na siya ay matagumpay. Kaso biglang bumangon si Ober mula sa likod niya at nagsimulang umatake ng walang tigil. Napilitan si Tatsumi na itulak pabalik si Ober sa pader at doon sinabi ni Ober na malamang ay miyembro si Tatsumi ng Night Raid. Nagbigay ito ng masasamang salita tungkol sa grupo, kaya't biglang sumugod si Tatsumi at sumugod din si Ober para patayin ito, pero patuloy na sumusugod si Ober at nauunahan ang mga galaw ni Tatsumi. Binanggit ni Ober na baka ang babaeng balo ang may kasalanan kung bakit nahatulan niya ng kamatayan ang asawa at babalikan niya ito pagkatapos ng kanilang laban at sa pagkakarinig niya dito, sobrang nagalit si Tatsumi at tinulak niya si Ober palayo at tinanggal ang isa sa mga braso nito. Pagkatapos ay tinapos niya ito at pinatay na kagaya sa ginawa niya sa Earth Dragon noon. Matapos ang tagumpay na misyon, bumalik si Tatsumi sa base at nagulat sa boss na matagumpay niyang natapos ang misyon. Si Akami ang nag-check sa kanyang mga sugat at sinabi na siya'y natutuwa na ligtas siyang nagbalik, at matapos ang misyong iyon, inatasan si Tatsumi na mag-training sa ilalim ng liderato ni Mine. Kinabukasan, sinubukan ang kanilang base ng mga assassins na nagmula sa ibang bansa, kaya't nagtungo silang lahat upang harapin ang mga ito. Sa misyong ito, ipinakita ni Bulot kay Tatsumi ang kanyang Imperial Relic na tinatawag na Kersho, na isang armadura na kasama ang kanyang sibat at ang armadura nito ay nagbibigay sa kanya ng malakas na lakas at kahusayan,
habang ang sibat naman ay kayang magputol ng mga kalaban na parang isang butter. Ang relic naman ni Akami ay ang kanyang espada na tinatawag na Marisama, na may kakayahang isumpa ang mga tao sa isang atake at lasunin sila na agad namamatay. Ang relic ni Mine ay ang kanyang energy gun na tinatawag na Pumpkin, si Shield naman ay may dalawang malalaking gunting na tinatawag na X-Taze, na maaaring masalag ang mga bala at putulin ang anumang bagay. Si Lubak naman ay gumagamit ng glove at wire relic na tinatawag na Crosstail, at samantalang si Leon ay may belt-type relic na nagpapalit sa kanyang anyo upang maging isang cool na catgirl, at nagbibigay sa kanya ng sobra-sobrang lakas, bilis at kakayahan sa regeneration. Si Tatsumi naman ay may daladalang lumang espada na mula sa kanyang nayon, bagamat ito ay simpleng sandata, ginagamit niya ito sa kanilang mga misyon. Pagkatapos ng kanilang misyon sa mga assassin, sinimulan ni Tatsumi ang kanyang pagsasanay sa ilalim ni Mine at sa unang araw ng kanyang pagsasanay, nagsimula ito sa mga energy blast mula sa relic ni Mine at isang shopping date na bahagi ng kanilang investigasyon. Bagamat pakiramdam niya na tila nauubos ang oras nila kaya't dinala siya ni Mine sa mga pampublikong lugar, kung saan makikitang ibinibitay at ginugutom ang mga inosenteng tao dahil sa mga patakaran ng korap na punong ministro. Sa kanilang susunod na misyon, kinailangan nilang patayin ang isang kamag-anak ng punong ministro na si Edoko, nagtungo silang lahat upang tapusin ito bilang isang team, at ginamit ni Mine ang kanyang galing sa pagbaril upang patayin si Edoko gamit ang kanyang relic. Sa pagbabalik ng mga miyembro ng Night Raid, kinailangan nilang harapin ang mga bantay at iba pang mga kasapi ng grupo ni Edoko at habang nagbabalik tanaw sa kanyang nakaraan, ibinahagi ni Mine kay Tatsumi na ipinanganak siya sa kanlurang hangganan ng Empire at siya ay kalahating dayuhan. Dahil dito, palaging inaapi at itinuturing siya na banyaga, ngunit nang sumama ang Revolutionary Army sa mga kanluranin, sumali siya sa Night Raid. Ang kanyang layunin ay buksan ang landas patungo sa kanilang tagumpay upang likhain ang isang bansa na walang diskriminasyon, at pagkatapos ng lahat ng ito, nais niyang yumaman at mabuhay ng komportable sa pamamagitan ng kanyang kontribusyon sa digmaan. Pagkatapos sila ay nagtungo sa kanilang puok ng pagkikita para makipagtagpo sa iba, ngunit bigla silang hinabol at pinagsabihan ng leader ng mga bantay na isang espesyalisadong martial artist. Sumalakay ito at ibinalibag si Tatsumi palayo bago ito kinaharap si Mine, sinubukan ni Mine na barilin ito, ngunit malapit na itong makalapit sa kanya. Subalit inatake at agad siyang niyakap ni Tatsumi, katulad ng ginawa ni Goku sa kanyang kapatid at doon ay pinatunayan ni Tatsumi na may tiwala siya kay Mine, kaya't pinutukan ni Mine ang kalaban at pumayag na tanggapin si Tatsumi bilang miyembro ng Night Raid. Lumipas ang mga araw, nagsimula si Tatsumi sa kanyang pagsasanay sa paggamit ng espada kasama si Bulot sa kanilang base, tumulong siya kay Mine sa kusina at naglaan ng natitirang bahagi ng araw sa pagsasanay upang mapabuti ang kanyang mga kasanayan. Isang gabi, tinawag ng boss ang lahat sa meeting hall at ipinaalam sa kanila ang kanilang susunod na target at sa pagkakataong ito, ang kanilang target ay isang serial killer na mahilig magputol ng ulo ng tao bilang isang laro. Nag-usap-usap sila at napagtanto na ito ay maaaring si Zhang, ang executioner na nawala sa katinoan at naging isang mamamatay tao at binanggit ng boss na ninakaw ni Zeng ang isang imperial relic bago tumakas, kaya't lahat sila ay dapat maging maingat sa misyong ito. Pagkatapos ng meeting, nagtungo silang lahat sa lungsod at nagsimulang magpatrol sa lugar, kasama ni Tatsumi si Akami at naglakad sila ng ilang sandali. Sa kanyang hapunan ay pumunta si Tatsumi sa isang tabi para mag-relieve ng kanyang sarili at doon ay bigla niyang nakita si So sa dulo ng kalsada, sinubukan niyang lumapit dito, ngunit bigla itong tumakbo papunta sa Coliseum. Nagdesisyon si Tatsumi na habulin ito at sa Coliseum, lumapit siya kay So at niyayakap niya ito habang tinatawag ang pangalan niya, ngunit bigla niyang napagtanto na sa halip na ang kanyang magandang kaibigan ang niyakap niya, kanyang niyayakap ang isang kakaibang tao na mukhang si Roger. Gulat at selos ang naramdaman ni Tatsumi, agad itong umatras at kinuha ang kanyang espada, nagpakilala ang kakaibang tao bilang Zeng at sinimulan ang kanilang laban. Ginamit ni Zeng ang kanyang imperial relic na tinatawag na Spectre upang mabasa ang mga iniisip ng kaharap niya, pero sa umpisa, nakita niya lamang si Bulot sa mga iniisip ni Tatsumi subalit hayaan na natin ito at mag-focus sa aksyon. Sinimulan ni Tatsumi ang laban sa pamamagitan ng pag-atake ng espada,
kaso madaling nailusot ito ni Zeng dahil sa kanyang malakas na pagmamasid. Sinubukan ni Tatsumi na mag-atake ulit, ngunit iniwasan lang ito ni Zeng at sinaksak ito gamit ang kanyang kamay. Sinubukan ni Tatsumi na gumawa ng sunod-sunod na saksak, kaso agad itong iniiwasan ni Zeng at sinasaksak ang mga kalamnan at joints ni Tatsumi, na siyang nagpapahina sa kanya. Matapos nito, naglaan si Tatsumi ng buong lakas at nagtagumpay siyang nakasugat sa mukha ni Zeng bilang kapalit sa mga atake na ginawa sa kanya at pagkatapos, humarap siya at bumagsak sa sahig habang humahakbang papalapit ang executioner upang gawin ang huling saksak. Subalit biglang dumating si Akami at binago ang takbo ng pangyayari. Tulad ng isang anime villain, tinanggal ni Zeng ang kanyang damit ng walang dahilan at humarap siya ng hawak ang dalawang espada. Sumugod si Akami gamit ang kanyang espada at nagumpisa silang mag-clash ng kanilang mga espada ng may mga pambihirang mga kakayahan. Napansin ni Akame na si Zeng ay nakakasabay sa kanya sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanyang mga iniisip, kaya't doon ay nilinaw niya ang kanyang isipan at iniiwasang maging tanga tulad ni Tatsumi. Sa halip, nagtagumpay siyang sumugod ng may puwersa, kaso naiilagan pa rin ito ni Zeng at sinaksak siya sa likod. Ibinunyag ni Zeng na nakikita niya lahat kahit ang pinakamaliit na galaw sa kanyang katawan, gamit ang kanyang relic at magawang mahadlangan ito. Ginamit niya ang kanyang Jinjutsu upang ilagay siya sa isip ni Akami bilang kanyang kapatid na si Kurumi. Sinabi ni Zeng na siya na ang nakikita ni Akami na pinakamamahal nito at hindi na ito makakapaglaban, kaso sa kabiguan ng kanyang plano, si Akami ay sumugod ng may mas malakas na puwersa kaysa sa dati at sinabi na ito ay dahil sa minamahal niya ang kanyang kapatid. Ginamit niya ang buong lakas para matapos agad, at dahil dito ay nabaliw si Zeng at nawala sa sarili at inatake ito ng mabilis ni Akami hanggang sa masira ang espada nito, at naslash nito ang lalamunan ni Zeng. Pagkatapos ng kanilang misyon, bumalik sila sa kanilang tahanan at kinabukasan, nagising si Tatsumi sa ilalim ng Kara Shield at sinimulan ang kanyang pagsasanay sa pamamagitan ng paglangoy sa ilog habang suot ang mabigat na armor. Pagkatapos ng ilang round ay lumutang si Tatsumi at nakipag-usap kay Shield. Sinabi nito sa lalaki na maganda ang kanyang ginawa at mahalaga na ang lahat ng mga assassin sa grupo ay kayang dalhin ang kanilang sariling bigat. Tinanong ni Tatsumi ang babae kung ano ang kanyang trabaho sa grupo, at ipinahayag ng babae na dahil sa madali siyang makalimot, doon ay lagi siyang nagkakamali sa anumang ginagawa kaya't hindi na siya pinapayagan na tumulong sa base. Doon ay tinanong pa ng binata kung paano siya naging assassin, at ibinahagi nito ang kanyang kwento at isiniwalat ni Shield na isang beses, napatay niya ang dating boyfriend ng kaibigan dahil sa self-defense at sa oras na iyon, naramdaman niya na siya ay mahinahon lang at hindi kinabahan kahit na ang sitwasyon ay sobrang nakakatakot. Ilang araw pa lang pagkatapos ng pangyayari ay sinalakay siya ng mga kaibigan ng lalaki na pinatay niya, at sinabi sa kanya na pinatay nila ang kanyang mga magulang at ngayon ay oras na para mamatay siya, gayunpaman sa sandaling iyon ay muli siyang naging mahinahon sa sitwasyon kahit pa may mga banta sa kanyang buhay. Sa simpleng pag-angat ng kanyang kutsilyo ay pinatay niya silang lahat isa-isa at dahil doon, napagtanto niya na ang pagkakaroon ng mga kakulangan sa kanyang utak ay nagbigay sa kanya ng kahusayan bilang isang mamamatay tao. At mula noon ay naging freelance assassin siya sa lugar hanggang sa ni-recruit siya ng Revolutionary Army. Na-realize ni Tatsumi kung talaga bang nararapat sa kanya ang maging assassin, ngunit pinanatag siya ni Shield na magiging maayos siya dahil mas magaling siyang magluto kaysa sa iba. Habang sa kalaunan, lumitaw si Bulat mula sa ilog na may napakakintab at naglalakihang katawan at dahil sa mga pangyayari, lalong napaisip si Tatsumi kung talaga bang bading ito. Pagpasok nila sa base, ibinigay ng boss sa binata ang Imperial Relic na nakuha nila kay Zeng, sinuot ito ni Tatsumi at sinubukan basahin ang isipan ni Akami, binanggit niya na iniisip ng babae ang pagkain ng karne sa hapunan at ipinahayag nito na tama ang sinabi niya. Pinagtawanan siya ni Mine dahil hindi pa nito na-i-activate ang tunay na kapangyarihan ng relic, ipinahayag na talagang mahilig lang si Akami sa karne kaya nahulaan niya. Inactivate ng babae ang relic at sinubukan niyang gamitin iyon at sa pagkakataong ito, agad na tinanggihan ng relic si Tatsumi bilang tagapamahala nito. Sinabi ng boss na ang mahiwagang item ay hindi para sa kanya kaya nagpa siya na ipapadala ito sa headquarters para pag-aralan. Napaisip si Tatsumi kung posible bang mayroong relic na makakapagbalik buhay ng mga namatay, para maibalik niya ang buhay ng kanyang mga kaibigan.
Subalit sinabi sa kanya ng lahat na wala namang ganoon, dahil sa baka nauna nang ginamit iyon ng unang emperador na lumikha nito upang mabuhay siya muli. Dahil dito ay nadismaya at nalungkot ang binata at napaiyak sa tabi ng puntod ng kanyang mga kaibigan. Kinabukasan ay na-assign si Tatsumi kay Leon at dinala siya nito sa slums kung saan ito lumaki. Doon ay hinabol sila ng ilang mga taong na-scam din ni Leon, at sa gitna ng kanilang Tom and Jerry na habulan, nagkahiwalay sila ng kasama niya at naligaw siya sa bayan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkawala ay nakita siya ng isang dalagitang opisyal ng Imperial Police na si Sirio. Tinanong siya ng dalaga kung naliligaw ito at sinabi ni Tatsumi na hindi niya masyadong kabisado ang lugar. Napansin niya ang maingay na Imperial Relic na alaga ng babae, pero nagpanggap siyang normal at hiningi ang tulong ni Sirio upang mailabas siya sa syudad. Pagkatapos nito ay balak ni Tatsumi na ibalita ang pangyayari sa lahat, habang si Sirio naman ay nahanap na niya ang taong pumatay sa kanyang mentor na si Sir Ogre, at mag-revenge para sa kanyang kamatayan. Habang sa kabilang dako, nagpa siya ang Prime Minister na ipadala ang kanyang high-rank generals para wakasan na ang Revolutionary Army matapos ang kanyang matagumpay na ekspedisyon sa Hilaga, kung saan inilibing niya ang higit sa 400,000 na puwersa ng kalaban sa ilalim ng yelo gamit ang kanyang relic. Pagkatapos nito ay bumalik ang eksena sa slums kung saan patuloy ang misyon nila. Ang target nila ngayon ay isang drug mafia na nangunguha ng mga kabataang babae mula sa slums, sa pamamagitan ng pagpapainom sa kanila ng droga at pagbenta sa kanila bilang alipin. Binuksan ni Leon ang kanyang relic at nag-transform sa kanyang bersyon ng captural mode, binuhat niya si Tatsumi at pumunta sila sa loob ng gusali. Kinumpirma nila ang kanilang target mula sa bubong at pagkatapos ay pumasok at nagsimulang makipaglaban, na parang fruit ninja sa mga miyembro ng mafia at natapos ang kanilang misyon ng may perpektong puntos. Samantala doon ay inasikaso nila ang boss ng mga drug dealer at nang sila ay nagtagumpay, agad silang nagsimulang bumalik sa base subalit sa kanilang daan ay bigla na lang sila na inatake ni Sirio, at sinimulan ni Mine ang labanan sa pamamagitan ng pagbaril gamit ang pumpkin kaso napansin nila, na mayroong alagang relic ang kalaban na ang pangalan ay Koro. Nagutos ang babae sa kanyang living relic na umatake. Kaso madali itong napigilan ni Shield gamit ang kanyang mga gunting at nagsimula siyang maglakad palapit kay Sirio, pero naramdaman niya na buhay pa rin si Koro at may balak na atakihin siya mula sa likod. Niligtas siya ni Mine sa pamamagitan ng pagtulak pabalik sa aso gamit ang kanyang energy shot, at sinabi nito na ang mga living relics ay mayroong core at maliban kung masira ito ay hindi nila iyon mapapatigil. Sa pag-utos ni Sirio ay pinalaki ni Koro ang kanyang katawan at umatake. Ginamit ni Shield ang kanyang relic bilang proteksyon para sa mga malalakas na atake nito, habang nangyayari ito ay kinuha ng kalaban ang pagkakataon upang magtawag ng backup at ang sitwasyon ay hindi na maganda para sa mga Night Raid Girls. Dahil dito ay tinutukan ni Mine si Koro at binaril ito ng malalakas na putok mula sa kanyang pumpkin, ginamit ni Shield ang pagkakataon na ito para atakihin si Sirio at matulak ito palayo sa kagubatan, habang sinusubukan na harapin ang mga atake nito. Nadapa ang kalaban sa kanyang pag-atake at bumagsak at sinira ni Shield ang parehong kamay nito gamit ang kanyang mga gunting. Sa kabila noon ay naglabas ang babae ng 2 baril mula sa kanyang mga braso at sinubukan na barilin siya ng mabilis, gayunpaman ay pinigilan lamang ni Shield ang mga bala gamit ang kanyang relic at saka muling pinutol ang natitirang braso ng babae. Dito ay napagtanto ni Sirio na wala na siyang pag-asang makabawi pa, kaya inilabas niya ang huling baraha at tinawag ang aso sa loob ni Koro. Nag-transform ito sa isang galit na aso at kinuha si Mine at sinimulang wasakin ito. Dito ay agad tumalon si Shield sa kalaban upang subukan na iligtas ang kaibigan. Hiniwa niya ang braso ng halimaw at sa pamamagitan noon ay nabitawan nito ang babae. Sa kabila noon ay sinamantala ni Sirio ang pagkakataon na ito upang atakihin si Shield gamit ang baril na nasa kanyang bibig. Kasabay noon ay hinati ni Koro ang katawan ng babae sa 2 at tuluyan nang ang pumanaw ang unang best girl ng Night Raid. Agad ding dumating ang mga kakampi ng kalaban pagtapos noon at pinaligiran si Mine. Sa huling hininga ay ginamit ni Shield ang buong lakas niya para saglit na madistract ang lahat ng mga kaaway gamit ang espesyal na abilidad ng kanyang relic. Dito ay nakatakas si Mine bago siya tuluyan na bumagsak. Ibinalita ng babae sa kasamahan ang pagkamatay ni Shield at nagdulot ito ng kalungkutan sa lahat. Inisip ni Tatsumi na magsimula siyang bumawi. Subalit sinuntok siya ni Bulot at pinagsabihan na maging mahinahon siya at dapat silang magplano.
Sa kabila ng matagumpay na misyon sa araw na iyon, nagkaroon naman ito ng malupit na kapalit at iyon ang buhay ni Shield, at sa kabilang dako naman, si Esdith ay bumalik sa capital at iniulat ang kanyang tagumpay sa Prime Minister. Nagtanong ang hari kung ano ang nais niyang gantimpala, at sa kabila ng inaasahan sinabi nito na nais niyang magmahal at nagbigay siya ng mga specific na katangian ng lalaking gusto niya at binanggit na isulat lang niya lahat ang mga ito. Pagkatapos ay ipinadala niya ang 3 miyembro ng kanyang unit upang patayin ang mga opisyal na nasa lungsod na tumutol sa Prime Minister, doon ay iniwan nila ang mga flyers na may simbolo ng Night Raid bilang bahagi ng plano para sila ang sisihin sa mga krimen. Kinabukasan, nararamdaman ni Tatsumi ang kalungkutan dahil sa kamatayan ni Shield. Nagtataka siya kung paano nakakayanan na manatiling mahinahon ni Akami subalit sa gabi, nakita niya ito at biglang umiyak habang ipinapakita ang matinding lungkot dahil sa kamatayan ng kaibigan. Kahit ganoon ang nararamdaman ay ipinahayag nito na kinailangan niyang pigilan ang emosyon upang hindi ito makaapekto sa kanilang misyon. Sa sumunod na araw ay tinawag ng boss ang lahat at ipinaalam sa kanila ang mga pagpatay sa mga mabubuting opisyal at ang kanilang susunod na misyon. Pinapapunta niya si Leon sa kabisera upang mag-imbestiga at malaman ang ginagawa ng kalaban, pagkatapos ay binuo niya ang 2 grupo ni Tatsumi, Bulat, Akami at Lubok, at ang kanilang misyon ay bantayan ang 2 opisyal na malamang ay target ng kalaban at alamin ang mga tao na nagsasagawa ng mga pagpatay na itinuturo sa kanila. Pagdating ng takdang araw ay sumakay ang 2 sa isang malaking cruise ship upang bantayan ang opisyal na inatasan na alagaan nila, samantala sina Akami at Lubok ay nanatili sa kabisera upang bantayan ang isa pang opisyal. Umaasa ang babae na magbabalik ng ligtas ang kanilang mga kasamahan mula sa kanilang misyon dahil hindi niya nais na mawala pa ulit ang isa sa kanila. Samantala si Leon, hinahanap niya ang kinaroroonan ni Esdith at napagtanto na ito ay isang side character na malamang ay ikamamatay niya kung aatakihin niya ito sa ngayon, kaya't matalino siyang umiwas sa alanganin na sitwasyon at tumakbo pabalik sa kanilang base. Habang sa cruise ship, si Tatsumi ay naglalakad sa deck habang binabantayan ang opisyal na naka-assign sa kanila. Nagtataka siya kung paano nito maaaring magawa ang pagpatay sa gitna ng maraming tao, nag-isip siya kung pwede ba siyang mag-relax at magpahinga. Kaso bigla siyang sinuntok ni Bulat na biglang nagpakita mula sa pagkakatago nito gamit ang kanyang kakayahan sa pagiging invisible. Pinagsabihan siya ng lalaki na mag-focus sa kanilang misyon at maging mabuting bantay. Napansin ni Tatsumi ang kahalagahan ng kakayahan nito na maging invisible at nang malaman ito, ibinahagi ni Bulat ang kanyang sariling karanasan noong siya ay kasapi ng Imperial Army. Ipinahayag niya na bagamat ginawa niya ang lahat upang ipagtanggol ang kanilang pinuno, ito ay maling inakusahan at dinala sa Royal Court dahil hindi ito naglagay ng suhol sa Prime Minister. Sinikap ni Bulat na lumaban pagkatapos noon kaso dinala ang general sa kabisera at mula noon ay wala nang balita tungkol sa kanya. Pagkatapos ay inakusahan rin siya na isang kriminal, kaya siya ay tumakas sa katauhan ni Incursio at sumali sa Revolutionary Army upang labanan ang korap na pamahalaan. Matapos ang kwento, binanggit nito na medyo na-bored na siya at kailangan niyang tanggalin ang kanyang armor para mag-charge. Iniwan niya si Tatsumi sa deck habang siya ay pumunta sa loob ng barko. Sa oras ng kainan ay biglang narinig ng lahat ang tugtog ng isang flute at ito'y nagpatulog sa lahat. Naisip ni Tatsumi na may hindi tamang nangyayari at lumabas ito sa deck upang tingnan kung sila ay inaatake. Tama ang kanyang kutob at may nagmula sa dilim at lumitaw si Daidara na isa sa 3 mga tauhan. Ibinigay nito ang isang malaking espada patungo kay Tatsumi at inuutusan siya na humarap sa isang laban, at dahil sinabi ng binata noon na nais niyang magkaroon ng karanasan upang maging pinakamalakas, ito'y dahil na rin sa paggamit ng kanyang Imperial Relic kaya siya ay pumayag. Nagsimula ang laban at umatake si Tatsumi laban kay Daidara sa paraan na hindi man lang naiplano ng maayos, kaya nagawa siyang iwasan ng kalaban at nag-counter ito na nagpaurong sa kanya. Binato ni Daidara ang isa niyang axe patungo kay Tatsumi na naiwasan niya subalit nang ito ay bumalik, hindi inaasahan na ito'y tumama sa kanya. Nalaman ng binata na ang pangalan ng Imperial Relic ni Daidara ay Belvark, at nagpatuloy ang laban at binato muli ng lalaki ang isa niyang axe patungo kay Tatsumi. Sinubukan nitong tumakbo dahil sa tingin niya ay maiwasan niya ito sa ganoong paraan. Sa proseso ay sinalubong siya ni Bulat ng isang suntok dahil ayon sa lalaki, ang ginagawa niya ay isang pagpapakamatay at doon ay nagulat ang kalaban nang makita siya at napaisip kung bakit hindi rin naapektuhan ng tugtog ng flute ang lalaki.
Doon ay ipinaliwanag niya na iyon ay dahil sa sobrang laki ng mga muscles niya. Nakita ni Daidara ang sugatang binti ni Bulat at napagtanto na ito'y hindi totoo. Nalaman ng kalaban na siya mismo ang nagpinsala sa sariling binti upang makalabas ang Jinjutsu sa katawan niya. Pinapayuhan ni Bulat si Tatsumi na bantayan ng mabuti ang laban niya at nagpatuloy upang harapin ang kalaban. Sumigaw siya ng inkersyo at naglagay ng kanyang armor na parang Sailor Moon. Bigla ay may tatlong mga tao mula kay Daidara na sumugod kay Bulat ng sabay-sabay. Iniisip ni Tatsumi na tapos na ang laban para kay Bulat kaso agad itong nagdepensa at pinagtatadyakan ang dalawa sa mga umatake sa kanya. Hinati niya si Daidara sa dalawa gamit ang kanyang sibat na parang eksena sa Mortal Kombat. Natanto ni Tatsumi na sobrang lakas pala talaga ng lalaki at sinabihan siyang palaging magmasid sa paligid at maging maingat. Pagtapos ng laban ay may dumating na lalaki na nagsasalita kay Bulat at nagpakilala bilang si General Lever, ang opisyal na pinagsilbihan ng lalaki noong siya ay nasa hukbong militar pa. Ang general na ito ay ang tao na maling inakusahan na dahilan din ng pagtakas ni Bulat sa militar. Malamang na may hindi magandang nangyari sa dalawa sapagkat pagtapos ng muling pagkikita ay nagumpisa silang maglaban. Ipinakita ni Lever ang kanyang Imperial Relic na may kakayahan na kontrolin ang mga likido. Binuo niya ang mga ahas na gawa sa tubig at inatake si Bulat subalit handa ito at hinarap ang lahat at madali niyang natalo. Samantala si Tatsumi ay nakipaglaban sa isa pa nilang kaaway na siyang tumutugtog ng flute kanina. Lumala ang pag-atake ni Lever at sinugod si Bulat gamit ang mga malalakas na tubig kahit ito ay nasa kalagitnaan ng ere, pero sa kabila ng mga pag-atake na iyon ang lalaki ay nagawa pa rin na humigit at nag-charge gamit ang kanyang spear. Hindi nagpapatinag sa mga atake ng general ang lalaki ay nagpatuloy sa pagsugod sa kanya at pinatalsik siya sa kanyang kinalalagyan. Sa kasamaang palad ay naubusan na ng lakas si Bulat at bigla na lang nawala ang inkersyo armor niya. Napansin niya na hindi na rin kayang gamitin ng general ang Imperial Relic dahil sa sobrang paggamit nito, kaya't nagpatuloy ang kanilang laban nang wala ng armor at gamit ang espada na lamang, at sa huli ay nakakuha ang lalaki ng pagkakataon na tamaan si Lever na pumatay sa kanya. Sa hindi inaasahang pangyayari bago tuluyang bumagsak at mamatay ay nagawa ng general na ma-inject ang kanyang lason na dugo kay Bulat at ngayon, natira na lamang ay ang flute player pero sobrang napinsala na si Bulat at natalo na rin si Tatsumi sa kalaban na ito noong una silang nagharap. Ginamit ng flute player ang nakatago na kakayahan ng kanyang relic at nag-transform bilang isang malakas na lalaki para makipaglaban. Sa pagkakataon na ito ay binigay ni Bulat sa binata ang susi para sa inkersyo armor at sinabing kunin ito. Matapos hawakan ang susi ay pinuno ni Tatsumi ang inkersyo ng kanyang espiritu at lumabas ito ng naaayon sa kanyang sukat pagkatapos ng kanyang transformation. Sa kanyang bagong kapangyarihan ay nag-clash ang mga kamao nila ni Buff at agad na gumawa ng one-shot si Tatsumi gamit ang kanyang newfound power. Muli silang nagtagumpay sa kanilang misyon at nakuha nila ang tatlong bagong relics mula sa mga kaaway, pero ito ay kapalit ng buhay ni Bulat at sa mga sumunod na araw, pumunta ang boss sa headquarters upang i-deliver ang mga relics na kanilang nakamit mula sa kanilang mga laban, at humiling ng reinforcement dahil na rin sa dalawang malalakas na miyembro ng kanilang grupo ang nawala. Iniwan niya si Akami na maging responsable at mag-ensayo sa mga kasamahan habang siya ay wala at sa kabilang dako. Gumaling na si Mine mula sa kanyang mga sugat at nagsimula na ring mag-ensayo kasama ang lahat. Samantala ay bumuo si Esdith ng isang unit na may kasapi na 6 na kasapi na may relics at tinawag na Jaggers, kasama rito si Wave na isang probinsyano na naglingkod sa Imperial Navy na tila ay si Tatsumi 2.0, si Karum na ang kapatid ni Akami na binansagan na Crazy Girl Serial, isang doktor na si Stylish, isang medyo hindi naman nakakatakot na dude na si Bulls, at isang feeling cool guy na si Ron. Matapos ang kanilang mga introduksyon silang lahat ay nagpulong kasama si Esdith. Sinabi nito na naghahanap siya ng pag-ibig at naghahanap din sila ng taong may compatibility sa Caesar Relic na nakuha mula kay Shield. Upang makahanap ng karapat-dapat na mandirigma ay naisipan nilang gawin ang isang martial arts tournament sa lungsod, habang sa kabilang banda sa kabisera ay pumunta si Tatsumi sa tindahan ni Lubok na mayroong sikretong daan sa basement. Tinanong niya ang dalawa tungkol kay Esdith at kung bakit kinakatakutan siya ng lahat. Ipinakita nila ang marahas na paraan ng paglaban nito at ang kanyang kabaliwan at pagkatapos noon, sinabihan nila si Tatsumi na sumali sa tournament kung gusto niyang mas kilalanin si Esdith at maaari rin niyang ipadala ang pera na mapapanalunan pabalik sa kanyang nayon.
Napagpasyahan niyang sumali at sa araw ng kompetisyon ay wala siyang tigil sa pagtalo sa mga kalaban at tuwang-tuwa ito nang purihin siya ng mga tao. Natuklasan natin na si Esdith ay naghahanap ng isang malakas na batang lalaki na maaring mamanipulate, may inosenteng ngiti at sa kasamaang palad ay naging sakto si Tatsumi sa lahat ng mga criteria. Si Esdith ay nahulog sa kanya sa unang pagkikita nila kaya lumundag ito mula sa kanyang pwesto at lumapit kay Tatsumi. Sinabi niya rito na personal siyang pupurihin para sa tagumpay niya at isinuot sa kanyang leeg ang isang chain at lumakad palayo, at sa ganito kadaling paraan ang binata ay hindi nakapalag at tuluyan nang ang nakidnap. Sa base ay agad nagplano ang lahat para iligtas ang lalaki at nagpasya na ilipat din ang kanilang base sa mas mataas na bundok, habang kinabukasan ay sinama si Tatsumi ng babae sa isang misyon upang mapanood ang Jaegers na talunin ang mga kalaban. Sinabi ni Esdith na magiging backup siya para sa mga ito at siya mismo ang magtuturo dito. Nag-isip ang binata kung paano niya magagamit ang pagkakataon na ito upang mapasama si Esdith sa kanilang panig pero natatakot siya sa lakas ng babae. Sa bandang huli ng gabi, sa kanilang kwarto ay sinubukan niyang kausapin ang babae subalit ito'y tumanggi at sinabi na siya ay naniniwala sa survival of the fittest at hindi siya maaaring pumanig sa Revolutionary Army. Ipinakita ni Tatsumi ang kanyang galit matapos marinig ito at tumanggi na tanggapin ang nararamdaman ni Esdith. Pagkatapos nito siya ay tinali ng babae at tinanong nito ang lahat ng miyembro ng kanyang unit kung may karanasan na ba sila sa pag-ibig. Sa kabutihang palad ay natuklasan niyang si Bulls ay may asawa na ng 6 na taon at ibinahagi ang karanasan sa kanya. Sinabi nito na ang persistence ay mahalaga at kahit siya ay tinanggihan sa unang 2 beses, itinuloy pa rin niya hanggang sa mapasa kanya ang puso ng babae. Sinuri ni Esdith ang payo nito at inaral upang magsilbing inspirasyon niya. Kinabukasan ay nagpakilala si Tatsumi sa iba pang mga miyembro ng grupo at natuklasan ang kanilang mga background. Kasama na rito ang katotohanang si Jerome ay kapatid ni Akami at pagkatapos nito, pinasama siya sa isang misyon na kasama si Wave na kanyang version 2.0. Habang papunta sa kanilang destinasyon ay nag-uusap sila at napagtanto ni Tatsumi na mabuting tao ito at iniisip na ipinaglalaban niya ang katarungan sa pamamagitan ng pagiging miyembro ng Imperial Army. Nagtagal sila ng ilang oras sa pagsugpo ng mga panganib na nagmumula sa mga alitaptap at ginamit ni Tatsumi ang pagkakataon upang makatakas gamit ang invisibility at bilis ng Incursio. Pagkatapos ng laban ay napagtanto ni Wave na nakatakas ang binata at lubhang natakot nang isipin ang mangyayari pag nalaman ito ni Esdith. Siya ay nagdesisyon na hanapin si Tatsumi gamit ang kanyang relic na Grand Chariot na tila ba ito ay pangalawang bersyon din ni Incursio. Dahil sa bilis ng Grand Chariot ay agad niyang naabutan si Tatsumi habang ito ay nasa anyo ni Incursio. Iniisip ni Wave na ibang dugo o ibang miyembro ng Night Raid ang nasa harap niya kaya't hindi siya nag-atubiling makipaglaban. Sa kabilang banda ay iniisip ng binata na tumakas na lang subalit natuklasan niya na mas malakas at mas mabilis si Wave sa lahat ng aspeto. Nagawa pa niyang makabigay ng pinsala sa armor ni Incursio gamit ang kanyang malakas na kick. Binalibag nito si Tatsumi sa ilog at ginamit ng binata ang pagkakataon na ito upang makatakas gamit ang invisibility na kayang gamitin sa loob lamang ng ilang segundo. Iniisip ni Wave na wala na siya kaya't nagdesisyon siyang magtungo sa kabilang parte upang hanapin muli si Tatsumi. Gayunpaman sa kabilang dako ay kasalukuyan na ubusan ng lakas ang binata at naambush ng isang danger beast habang siya ay wala ng kalaban-laban. Niligtas siya ni Akami at agad na silang lahat ay nagbalik sa kanilang base kasama si Lubbock, at sa base ay ipinaalam ni Katsumi sa kanila ang tungkol sa mga relic at kakayahan ng mga Jaeger, pati na rin ang lahat ng iba pang impormasyon na kanyang natuklasan mula sa kanilang pagpapanatili doon. Sinabi niya na lahat ng member ng kalaban ay kasing lakas tulad nila. Ngunit pagdating kay Esdith ay ibang kwento na ito at nang marinig ito ni Akima, sinabi niya na kahit na malakas si Esdith ay mayroon din itong kahinaan, at iyon ay ang kanyang buhay. Hanggat may tibok ang kanyang puso, magagamit niya ang kanyang relic upang talunin siya sa isang simpleng atake. Sa kabilang banda, sa kabisera, habang pinarurusahan ni Esdith si Wade sa kapabayaan na makatakas sina Tatsumi at Akami, sinabi niya na hindi pwedeng magtagumpay ang pagsusumikap na ito sa kanya sa ikalawang pagkakataon. Si Seryo ay muli ring nabigo na mapatay ang kanilang mga kalaban, ngunit natuklasan ni Dr. Stylish ang tahanan ng mga Night Raid gamit ang kanyang mga eksperimento niya sa tao. Sa halip na ipagbigay alam ito sa SDF, nagpasya siyang harapin sila ng mag-isa kasama ang kanyang hukbo ng mga bihag na ginawang mutant,
at nagumpisa ang kanilang atake ng pagtangkaan ng isa sa mga Chimera na nagawang mapatay si Leon. Sa oras na ito, natuklasan ni Lubbock na sila ay inatake na at agad na sinabihan ang lahat ng iba na siya ay inatake ng mga mapinsalang Chimera na mahirap putulin gamit ang kanyang wire relic, ngunit nagtagumpay siyang tamaan ito sa pamamagitan ng paglikha ng sibat mula sa kanyang alambre at ito ay pinasok sa kalaban. Pagkatapos nito, hinabol siya ng maraming katulad na kalaban, ngunit biglang dumating si Akami upang iligtas siya at pinatay ang mga ito sa isang kisap mata. Sa mga sandaling iyon, siya ay humarap sa isang mechanoid na Chimera na ang katawan ay gawa sa bakal, at ito'y counter sa bisa ng lason at nagpatuloy ang laban nila, habang si Lubbock ay nakipaglaban sa dalawang iron golems. Samantala, si Tatsumi ay tumalon mula sa gusali na suot ang Encursio at nagsimula siyang bumugbog ng mga mahihinang kalaban gamit ang kanyang mga suntok, pagkatapos ay ni-challenge siya ng isang Italyano na lalaki na may hawak na makapal na gunting na kamukha ng sandata ni Shield. Sa sumunod na eksena, si Tatsumi ay nagalit at dumiretso para patayin ang lalaki, ngunit sinaktan siya ng lalaki gamit ang mga gunting at naputol ang kanyang arm guard. Sinubukan ni Tatsumi na suntukin ulit ito, kaso ibinalibag lang siya at naglakad ito patungo sa kanya para ibigay ang pangwakas na atake, subalit bigla na lamang nag-appear si Mai na may dalang pumpkin at inudyukan ang lalaki na patayin siya. Nag-charge up siya ng kanyang sandata, pinaigting ang kapangyarihan nito habang lumalapit ang lalaki, at pagkatapos sa isang atake lang ay napatay na niya ito. Sa pagkamatay nito, kinuha niya ang pumpkin at nanatili doon at si Dr. Stylish ay naaawa sa pagkawala ng Imperial Relic, ngunit bigla na lamang napansin nilang lahat ang isang malaking halimaw na lumilipad sa ibabaw nila, nakasakay doon si Magenda at dalawang bagong miyembro ng Night Raid. Sa pagitan ng mga ito, natapos na ni Akami at Lubbock ang kanilang mga kalaban at sumali sa iba. Sa labas ay sinubukan ng isang kalaban na umatake kay Leon mula sa mga damo kaso bago niya ito magawa, binaril siya ni Leon at magkakasama na sila ng lalaking Italian na pinatay kanina. Inihayag ni Leon na nagpagaling lamang siya ng pinsala sa tulong ng kanyang relic, kaya talagang walang masamang nangyari sa kanya at pagkatapos nito, nagtipon-tipon silang lahat at napapalibutan sila ng mga natitirang kalaban. Nagdesisyon silang tapusin ang mga ito ng mabilis, ngunit bigla na lamang silang lahat ay bumagsak maliban na lang kay Tatsumi na may suot na Encursio. Ipinakita ni Dr. Stylish na nagpakalat sila ng nakaka-paralyze na poison sa paligid at ngayon ay umepekto na ito. Naisip ni Katsumi kung paano protektahan ang lahat ng mag-isa, ngunit biglang nagpadala ang boss ng isa sa mga bagong miyembro ng Night Raid upang ipakita ang kanilang lakas. Ang lalaking may buhok na kulay aswal na si Susano, ay gumamit ng kanyang malalaking espada at nagsimulang patayin ang lahat ng kalaban sa lugar, habang taglay nito ang kasiyahan. Si Dr. Stylish ay nagpasya na pasabugan ang mga patay na kalaban na umaasa na mapatay din si Susano, ngunit sa halip ay nagpagaling lamang ito sa lahat ng kanyang sugat, na nagpapakita na siya ay isang humanoid Imperial Relic. Nang makita ni Dr. Stylish na napabagsak na ang lahat ng kanyang mga tauhan, nagdesisyon siyang tumakas kaso mabilis na hinabol siya ni Susano at pinigilan siya. Naisipan ng doktor na harapin sila at tinurukan ang sarili ng espesyal na serum na nagpapalaki sa kanya at nagiging parang isang malaking titan. Nang makita nila ang malaking halimaw, nagdesisyon ang Night Raid na gayahin ang Attack on Titan, at nagsimulang labanan si Dr. Stylish. Hinadlangan ni Susano ang galaw nito habang si Tatsumi ay nag-iwan ng marka sa kanya papunta sa ulo ng Titan, kung saan matatagpuan ang tunay na katawan ng doktor. Tinamaan ni Mine ang Titan gamit ang kanyang energy shot at tinapos agad ito ni Akami. Pinatay ang doktor gamit ang kanyang lason at pagkatapos nilang mahuli ang lahat ng mga kaaway, nagtagpo silang lahat sa boss at ipinakilala sila sa mga bagong miyembro. Lumipat sila sa isang lugar sa ilalim ng kabundukan kung saan mahirap silang hanapin. Nagsimula ang mga introduksyon at unang nagpakilala ay ang babaeng si Chelsea, isang magaling na assassin na may halos parehong dami ng pinatay katulad ni Akami at siya ay cute din. Masayahin at mapagbigay at binigyan pa niya si Akami ng candy, at nakuha pa niya si Mine sa pamamagitan ng pagbibiro sa kanya at sa kabilang banda, si Susano ay isang gwapong lalaki na ang espesyal na kakayahan ay maging isang ina. Siya ay marunong magluto, maglinis, maglaba, magayos ng pinansyal at kahit ang pagpapatayo ng bahay. Nagsimulang maging magkaibigan ang lahat maliban kay Lubbock na kinikilala si Susano bilang ang kanyang isang malupit na kakompetisyon.
sa kabila ng pagiging isang relic nito at si Mai naman ay nadagdagan ang pagkairita kay Chelsea. Sa kabisera, si Sirio ay nakikiramay sa pagkamatay ng doktor na itinuturing niyang kanyang guro, sumunod si Ogre at SD upang siya ay i-comfort nila at bigyan siya ng motibasyon para sa kanilang misyon. Naglalakad si Wave kasama si Kurim, nagpa siya na maging isang matapang na lalaki na gaya ng payo ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Subalit natagpuan niyang masyadong huli na nang makita niya si Estef at Serial na magkayakap. Sa bagong tahanan ng Night Raid, ipinaalam ng boss sa lahat na malapit na ang kanilang huling laban para sa revolusyon, kaya't igugugol nila ang susunod na buwan sa pagsasanay at pagpapalakas ng kanilang mga kakayahan. Matapos ang isang montage ng pagsasanay sa bundok, nararamdaman nilang lahat na mas malakas na sila at natutunan na ni Tatsumi gamitin ang sandata ni Enkersho. Natuklasan din natin na si Susano ay nagtago sa pagiging relic matapos mamatay ang kanyang huling may-ari, ngunit nagpa siya siyang sundan si Majende dahil sa magkamukha ito sa kanyang dating may-ari. Ang Imperial Relic ni Chelsea ay isang makeup kit na nagbibigay daan sa kanya, na lubusang baguhin ang kanyang anyo at laki at maging anumang ibang nabubuhay na bagay. Pagkatapos ng isang buwan ng pagsasanay, tinignan sila ni Chelsea at sinasabi na magagaling silang mga mandirigma, ngunit tulad ng mga yumao, hindi pa iyon sapat at kinakailangan nilang maging mas matatag. Ito ay nagpaasar kay Lubbock, Tatsumi at kay Mine dahil sa tingin nila ay pinipintasan niya si Bulot at Shield, doon ay naisipan nilang gawa ng biro si Chelsea sa gabi. Una, nagplano sina Lubbock at Tatsumi na ilalagay nila ang isang balde ng tubig sa ulo ni Chelsea habang siya ay naliligo sa gabi, ngunit sa likod ng lahat, si Lubbock ay interesado lang makita kung gaano kalayo ang kanyang kapal ng mukha, kaya't pinadala niya si Tatsumi gamit ang kanyang kakayahan na maging hindi nakikita. Nagpa siya si Tatsumi na lapitan si Chelsea ng tahimik, may balde sa kamay, ngunit bigla na lamang lumutang si Susano mula sa tubig sa halip na si Chelsea. Sabi ni Susano kay Tatsumi na kaya niyang maramdaman ang kanyang presensya kahit hindi siya nakikita, inangkin ni Tatsumi ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad kay Susano. Bigla na lang nagbalik si Susano sa anyo ni Chelsea at ipinakita na napansin niya ang paglapit niya kaya't nagdesisyon siya na gumanti gamit ang kanyang relic. Binanggit ni Chelsea na namatay ang kanyang huling kasamahan sa kanilang misyon at siya na lamang ang natira, kaya't magiging seryoso na siya sa kanilang lahat dahil ayaw niyang mawala pa ang iba. Nang marinig ito ni Tatsumi, naisip niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng paumanhin kay Chelsea bago umalis. Subalit bago siya umalis ay binalaan siya ni Chelsea na wag na siyang sisilip sa kanya sa susunod, kundi ay bubugbugin niya ito. Mga ilang araw pagkatapos nito, may bagong problema na nagumpisa sa kabisera at nagsisilabasan na ang mga humanoid danger beast sa kagubatan at mga minahan, at kanilang inaatake at kinakain ang sinumang kanilang makakasalubong. Ngunit lalong naging masama ang sitwasyon nang simulan nilang pasukin ang mga bahay at kainin ang mga tao at sa puntong ito, dumarami na ang kanilang bilang at nagiging isang malubha at magulong problema ito para sa kabisera. Nagpadala ang Prime Minister ng kanyang mga mandirigma at ang kanilang squad upang hulihin ang ilan sa mga beast para sa kanyang kaligayahan, habang inatasan ang natitirang Imperial Army na tapusin ang mga ito. Nakumpleto nila ang kanilang misyon ng madali dahil sa tulong ng Ice General, at iniutos niya kay Ron na siyasatin ang pinagmulan ng mga bagong danger beast at tingnan kung may kaugnayan ito sa pagkawala ni Dr. Stylish at sa mga eksperimento niya sa mga tao. Samantala, naghihintay ang iba pang mga joggers ng kanilang mga bagong utos at nag-usap sila, nagagalit si Wave dahil sa mga tao na humuhusga kay Bowles base sa kanyang hitsura, at sinasabi niya na tunay na mabait na tao si Bowles. Subalit ibinunyag ni Bowles na hindi siya mabuting tao sapagkat siya ay nagsunog ng mga nayon at mga tao ng buhay, kahit na sila ay nagmamakaawa sa kanya at hindi niya ito magawa, dala na rin sa utos na inatas sa kanya ng kanyang amo. Sa mga sandaling iyon, pumasok ang magandang asawa at anak ni Bowles na may dalang pagkain para sa kanya, at napagtanto ni Wave na talagang wala siyang panama kung ikukumpara siya kay Bowles pagdating sa aspeto ng pag-ibig. Pagkatapos ng kanyang investigasyon, iniulat ni Ron na ang mga Danger Beast ay dating mga tao na naging Danger Beast, at ito ay marahil dahil sa isang Imperial Relic. Ipinayo ni Estef na ituloy ang pag-aaral sa bagay na ito at alamin kung sila ay nakatakas o kung sila ay pinakawalan ng sadya, at alamin din nila kung mayroong tao sa likod ng pag-atake na ito. Sa kagubatan,
habang nagpapatuloy si Tatsumi sa kanyang pagsasanay kasama si Susano, nang biglang may dumating na isa sa mga miyembro ng Night Raid upang ibalita sa kanila ang kanilang mga bagong utos. Nagbalik silang lahat sa base at ipinaliwanag ng boss ang tungkol sa mga humanoid danger beast, na umaatake sa mga tao at biglang dumating sa kagubatan ng walang paumanhin. Sa pagkakataong ito, ang kanilang layunin ay kapareho sa Imperial Capital at iyon ay ang patayin ang mga halimaw na umaatake sa mga tao. Mag-ooperate sila sa gabi upang iwasan ang pagkikita nila sa Imperial Army at mananatili silang tahimik hanggang sa huling laban para sa revolusyon. Sa una, nagdadalawang isip si Chelsea tungkol dito at sa ideya ng pagiging bayani at pag-save sa mga tao, subalit na-convince siya ni Tatsumi na baguhin ang kanyang pananaw gamit ang kanyang mga salita. Magmumukha sana siyang cool habang ginagawa ito kung hindi lang nakalimutan ni Tatsumi na nakabukas ang kanyang zipper, at ibinalita ito ni Susano sa buong pulong bago ang meeting. Sa gabi, magkasama si Tatsumi at Lubbock sa kanilang pagpatrol sa mga bundok upang hanapin ang mga danger beast, ngunit wala silang natagpuan sa kanilang daan. Tinanong ni Tatsumi si Lubbock kung bakit tinatawag niya ang boss sa kanyang pangalan, kaysa sa tawagin itong boss at ibinuking ni Lubbock na magkakilala na sila sa simula bago pa mabuo ang Revolutionary Army. Ipinahayag niya na noong siya ay bata pa, kasama siya sa mayaman at kilalang pamilya ng mga mangangalakal, kaya't mabilis siyang naging sawa sa mundo dahil sa kanyang maagang tagumpay. Ngunit sa pagdating ni Majende sa lungsod na iyon, siya ay nahulog sa kanya sa unang pagkikita at pagkatapos nito, sumali siya sa Imperial Army at umakyat sa ranggo upang maging kasama nito. Nang sumali sila sa Revolutionary Army, ginawa niya ito para sa pag-ibig at ginawa ang mga record na parang siya ay namatay sa labanan. Narinig ang kwento ni Lubbock, sinabihan siya ni Tatsumi na itigil na ang pagiging pervert at pagtingin sa ibang babae. Pagkatapos nito, si Tatsumi ay pumunta sa tuktok ng bundok para suriin ang lugar ng huling pagkakataon. Sa tuktok, siya ay nagmamasid at hindi nakakita ng mga danger beast at naisip niyang wala ng peligro, kaya't nagdesisyon siyang bumaba. Kaso bigla na lamang bumagsak si Estif mula sa langit, na parang isang uhaw na anghel na handang wakasan ang Night Raid at natuklasan natin, na siya ay nagpapatrolya lamang at nang bigla na lang siyang makakita ng tao sa bundok at akala niya ay kalaban ito. Subalit pagdating niya ay na-realize niyang si Tatsumi pala iyon, nagbago ang kanyang mukha at bigla silang niyakap ni Estif mula sa likod at sinabing siya ay nagpapatrolya lamang at labis siyang natuwa na makita si Tatsumi. Binanggit ni Tatsumi na siya ay nakikipaglaban sa mga danger beast at nagpapalakas. Tinanong siya ni Estif kung sumali na ba siya sa Revolutionary Army, at agad na sinabi ni Tatsumi na hindi pa kaso hindi rin niya ito pinagsisisihan. Pinuri siya ni Estif sa kanyang pagsasanay at pagiging malakas, pagkatapos ay lumingon siya at tinawag ang isang tao na nakatago sa likod ng mga bato, bigla na lang lumabas ang isang lalaking may pilak na buhok at gumamit ng kanyang relic na Shamhala, upang i-teleport silang dalawa sa isang malayong isla. Sa malayong isla, nagtataka si Tatsumi kung ito ay isang ilusyon at hiniling kay Estif na pitasin siya, kaso sa halip na pitasin, hinalikan siya ni Estif at sinabing ito ay totoong buhay at nararamdaman niya ang lahat. Iniisip niya na ito ay dahil sa kakayahan ng lalaking manipulahin ang kalawakan, at nagtataka kung sino itong lalaki at pagkatapos nito, ginamit ni Estif ang kanyang kapangyarihan ng yelo upang lumikha ng malaking haligi, at sinubukan nilang tingnan ang kanilang paligid. Napagtanto nila na sila ay nasa gitna ng karagatan at wala nang ibang makikita kundi mga tubig sa paligid nila, bigla na lamang may lumabas na isang malaking mutant na titan mula sa gubat at nagsimulang umatake. Napansin ni Tatsumi na ito ay kamukha ng hitsura ni Dr. Stylish sa kanyang huling anyo, at kung paano sila nahihirapan na talunin ito gamit ang kanilang buong squad. Nag-aalala si Tatsumi kung paano nila matatalo ang malalaking titan, ngunit nagpakita si Estif ng kanyang makapangyarihang demonyo at winasak ng mga pana ng yelo ang malalaking titan. Kaso patuloy pa rin itong gumagalaw kaya tinungo ito ni Tatsumi at pinatay sa pamamagitan ng pagsalakay sa kanyang pangunahing katawan. Biglang dumating ang isa pang titan at nagtangkang mag-opensa mula sa likod, ngunit sinira ito ni Estif gamit ang isang malaking bola ng yelo na isinuman niya mula sa kawalan. Nang makita ni Tatsumi ang lakas ni Estif, napagtanto niya kung paano nga ba magiging posible ang kanyang pagtalo dito at pagkatapos, nagpahinga sila at huminga ng malalim at doon ay tinanong ni Tatsumi si Estif kung ano na ang kanilang gagawin ngayon.
Sinabi ni Steve na sila ay mamasyal sa isla at susuriin ang kanilang paligid, upang malaman kung nasaan sila at hanapin ang paraan para makabalik. Ginugol nila ang natitirang oras ng araw sa ganoong paraan, at nag-enjoy si Steve na parang ito ay isang romantic date nila ni Tatsumi at sa gabi, sinubukan niyang akitin ulit si Tatsumi, ngunit ito ay tumanggi at sinabi na kailangan niya muna magbago ng isip tungkol sa pagtulong sa Prime Minister. Pagkatapos nun, dinala siya ni Steve pabalik sa puntong unang pinuntahan nila sa isla, at sinabi na malamang ay magbubukas ulit ang portal dito sa hinaharap at doon sila maghihintay para makabalik. Bukod dito, kayang-kaya rin niyang mag-summon ng isang danger beast at maaari nila ito na sakyan pabalik sa kabisera at pagkatapos, tinulak siya ni Steve at sinabi na gusto pa niyang mag-enjoy sa kanilang oras sa isla at tinanong si Tatsumi kung paano siya natuto ng sining ng espada. Sinabi ni Tatsumi na siya ay mula sa isang nayon at doon may isang retiradong sundalo ng Utada, na nagturo sa kanya kung paano gamitin ang espada at magpanday ng mga sandata. Nais niyang matutunan ang maraming kasanayan para maging matagumpay sa kabisera. Tinanong niya rin si Steve tungkol sa kanyang nakaraan, at ito ay nag-amin na anak siya ng pinuno ng isang tribo sa hilagang bahagi. Nakatira si Steve sa isang malupit na kapaligiran kung saan palaging may survival of the fittest at ito ang naging pagpapalaki sa kanya ng kanyang ama at isang araw, inatake ng mga taga-hilaga ang kanilang tribo at pinatay ang kanyang ama, ngunit para sa kanya ito ay patunay lamang na mas malakas ang kanilang mga kaaway at kaya niyang maging mas malakas pa. Ito ang nagtulak sa kanya na maging matibay at maging handa sa pakikipagsapalaran sa mundo, matapos mawala ang kanilang tribo. Nag-isa siyang naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga danger beast hanggang sa mag-umpisa ito na mabawasan. Kaya't lumipat siya sa kabisera at sumali sa hukbong militar, para sa kanya, wala nang pinagkaiba kung tao o danger beast ang kanyang pinapatay. Tinanong siya ni Tatsumi tungkol sa kanyang relic, at sinabi ni Steve na kanyang hawak ang dugo ng isang danger beast na nagbibigay sa kanya ng buong kontrol sa elemento ng yelo. Ito rin ay nagpapalakas ng kanyang pagnanasa na patayin ang iba at maging mas malakas. Nang marinig ni Tatsumi ang kwento ni Steve doon ay napagtanto niya na kahit anong gawin niya, hindi niya mababago ang isipan nito at naramdaman niya ang lungkot at takot sa ideya ng pagharap kay Steve bilang kalaban sa hinaharap. Sa kabisera, natuklasan nila na ang lalaking may pilat na buhok ay anak ng Prime Minister na nagngangalang Sira, binuksan nito ang kanyang relic at nagbukas ng portal pabalik. Unang pumasok si Tatsumi sa portal para makatakas mula kay Steve at sa pagbalik niya, isinuot niya ang inkersyo at naging invisible upang magtago sa likod ng isang bato. Iniisip niyang sa susunod na pagkikita nila, maaaring sila na ay magiging magkaaway. Matapos umalis si Steve, bumalik si Tatsumi sa kanilang base at inuulat ang lahat ng natuklasan niya tungkol kay Steve at sa boss at sa kanilang mga kaibigan. Natuklasan din natin na ang boss ay nasa kanyang mga mid-20s. Nagkaroon sila ng kanilang pagsalo-salo, at sinabi ng boss nila na ang Revolutionary Army ay magtatahak na ng kanilang unang hakbang patungo sa pagpabagsak sa korap na pamahalaan, at pag-uusapan nila ang kanilang estratehiya pagkatapos ng pagkain nila. Sinimulan ng boss na ipaliwanag na may isang relihiyosong grupo na tinatawag na The Path to Peace, na kamakailan lang ay naging mas marami ang tagasunod at lumago ng malaki sa silangan. Ang grupo na ito ay nagpapakita ng kanilang armas laban sa korap na pamahalaan, at magiging pangunahing leader sa pag-aalsa laban sa puwersa ng Empire at doon ay nagtanong si Tatsumi kung hindi ba nila na dapat pigilan ito dahil tiyak ay magre-resulta ito sa maraming kamatayan. Kaso binanggit ng boss na ang mga tao ng bansa ay sawang-sawa na at handang isakripisyo ang kanilang buhay upang maglaan ng mas maliwanag na kinabukasan. Binanggit din niya na sa nakaraan, may mga puwersa nang nagsikap na labanan ang Empire, tulad ng mga taga-hilaga, ngunit laging natalo ang mga ito ng Empire. Kaya't ngayon, plano nilang magsanib puwersa kasama ang mga ito at salakayin ang Empire mula sa lahat ng dako ng sabay-sabay. Sinabi niya na sa panahong ito, malamang ay maglalabas ng mga puwersa ang Empire mula sa timog upang labanan ang Revolutionary Army. Subalit dahil sa katiwalian at hindi makatarung ang mga damdamin, marami sa mga opisyal ang nagpapakita ng suporta sa pagsasampa ng kaso sa revolusyon, at ipinapahintulutan nila na mag-surrender ang Revolutionary Army para wala ng dugo pang kumalat. Sa lahat ng gulo na ito, malamang na magpapadala ang Empire ng kanilang Commander-in-Chief na si Bruno,
upang harapin ang mga sumukol na puwersa at ipinapaliwanag ng boss na ang kanilang pagkakataon na mapasok ang palasyo at pababain ang Prime Minister ay dumarating na. Sinabi rin niya na ang kanilang misyon ay sundan ang tagapayo ng tagapagtatag ng Path of Peace, sapagkat natuklasan na ang tagapayo na si Balik ay isang spy na pinadala ng Prime Minister upang kontrolin ang relihiyosong grupo. Nilalagyan niya ng droga ang pagkain ng mga tagasunod nito at ginagawang mga alipin. Ang kanilang misyon ay patayin siya upang magsimula ang relihiyosong pag-aaklas ng walang problema. Bukod pa dito, hinihiling din sa kanila ng kanyang mga kasamahan sa headquarters na patayin sina Bulls at Chrome ng Jaegers, dahil maari silang maging malakas na kalaban sa digmaang ito. Upang simulan ang kanilang mga hakbang, gagamitin nila ang marka sa kanilang mga likod upang ilabas ang mga Xaviers mula sa kabisera, at saka sila makikipaglaban sa kanilang huling laban upang mapatay sila bago magsimula ang revolusyon. Sa kabisera, in-inform ni Ron si Estif na ang mga miyembro ng Night Raid na sina Tatsumi at Mine, ay nakita malapit sa silangan ng Romery Street at agad na nagbigay ng utos si Estif na ipadala ang mga Jaegers at nagsimulang maghanda para sa kanilang misyon. Nakakita ang mga spy ng Revolutionary Army na umaalis ang mga ito mula sa kabisera, at nagpadala sila ng isang ibon na may sulat papunta sa boss upang ipaalam ang kanilang ginagawang hakbang. Tinukoy ni Magenta na sila ay pupunta sa silangan patungo sa Path of Peace. Napagtanto ni Esdith na ito ay isang kakaibang coincidence at naisip na ito ay bahagi ng plano ng kabilang grupo upang sila ay i-ambush. Nagdesisyon siyang hatiin ang grupo sa dalawang koponan. Siya, si Sirio at Ron ay tatahak sa silangan upang hanapin si Magenta. Samantalang ang natitirang mga miyembro ng Jaegers ay tatahak sa kanluran upang harapin si Akami at Mine. Nagpatuloy ang kanilang plano at sina Chrome, Wave at Bulls ay patungo sa kanluran at sa kanilang paglalakbay ay nakita nila ang isang kakaibang mukhang scarecrow sa gitna ng daan at nagtaka sila kung ano ang kahulugan nito. Sinubukan ni Mine na barilin si Chrome mula sa malayo ngunit ito ay naramdaman ng babae sa huling sandali at iniwasan ang bala. Bigla na lamang lumitaw si Susano mula sa Scarecrow at hinampa si Wave na nagpalayo sa kanya na parang Team Rocket. Sa oras na iyon ay lumabas si Magende kasama ang iba pang mga miyembro ng Night Raid, pinahayag nito na ang kanilang plano ay ayon sa inaasahan at ngayon ay napaligiran na nila ang mga kalaban. Si Akami ay hinarap si Chrome habang si Tatsumi, Leon at Magende ay nakatayo sa harap ni Bulls at dito ay nagsimula ng maging maganda ang kapalaran para sa Night Raid. Gayunpaman ay biglang pinakawalan ni Chrome ang kanyang relic na ang Yatsufusa, na may kakayahan na tawagin at kontrolin ang mga patay. Ang mga taong napatay niya gamit ang kanyang espada ay mapapasama sa hukbo ng mga zombie. Nagsimula ang labanan habang tinatawag ng babae ang mga labi ng isang malaking ultra-class danger beast na si Destagul, pati na rin ang 7 pang mga zombie na kanyang mga dating kaibigan na namatay. Sa kabilang banda si Akami ay nag-isip na ito ay pagkakataon na para sumugod. Dahil ang reaksyon ng babae ay magiging mabagal dahil sa pagkokontrol nito sa 8 katawan, sumugod siya ng diretso kay Chrome at nagsimula silang magtuos gamit ang espada. Sa kabila nito ay naging mahirap ang laban ni Akami dahil tumulong sa babae ang isang zombie kaya naging 1 versus 2 ang laban. Nahulog siya sa bangin kung saan naghanda rin si Bulls na atakihin siya gamit ang relic nito na Flame Tower. Mabuti na lamang at dumating sa tamang oras si Tatsumi at iniligtas ang babae. Sinabihan niya ito na kumalma upang magawa nilang matalo ang lahat ng kalaban. Pagtapos noon ay tinawag at inutusan ng babae ang isang danger beast at sinabihan itong gumawa ng isang canyon blast gamit ang hininga nito. Kinuha ng Night Raid team ang pagkakataon na iyon upang magtago at muling salakayin si Chrome. Naging maingat si Mine sa kanyang pag-atake pero pinigilan siya ng 2 zombie, isang may hawak ng spear at isang may hawak ng 2 baril. Samantala si Akami ay hinarap si Bulls at ang lahat ay nakipaglaban sa 1 versus 2 na harapan. Si Susano ay nagpahayag kay Magende na siya na ang haharap sa Destangul at tulungan na lamang nito si Leon, na humaharap sa isang zombie na general ng Imperial Army katulad ng mga boss. Nagtulungan sila at napaatras ang zombie na general pero habang nakikipaglaban si Leon ay nagawa ni Chrome na agad putulin ang isa sa mga braso niya. Ginamit ng babae ang beastly strength niya upang patigilan ang pagdugo at agad na sumunod sa utos ng boss na tulungan si Akami na pabagsakin si Bulls. Sa kabila noon ay may tumulong na 2 zombie sa kalaban at isa dito ay dating napakalakas na bodyguard. Sa ibang dako ay patuloy na nakikipaglaban si Magende sa dating general at tagumpay niyang pinugutan ito ng ulo. Gayunpaman,
dahil ito ay isang zombie ay patuloy pa rin itong gumagalaw. Lubos na nagalit ang boss habang tinitingnan ang katawan ng kanyang kaibigan na mutated, samantala si Susano ay nagpatuloy sa pagkuha ng atensyon ng Giant Danger Beast, kung saan pinahayag ni Majende na maaari nitong gamitin ang kanyang hidden ability kung kinakailangan. Si Tatsumi ay patuloy na nakikipaglaban sa Gorilla Danger Beast zombie na may kasamang isang masked zombie. Napakahirap ng kanyang laban dahil parehong sumusugod ang dalawa sa kanya, ngunit mabuti at dumating si Chelsea upang tulungan siya at natapos ni Tatsumi ang buhay ng masked zombie at pinagtulungang nila patayin ang Gorilla Danger Beast zombie. Samantala, habang nagpapatuloy ang pakikipaglaban ni Mine, siya ay biglaang nadakip ng pag-atake ng zombie na may kapangyarihan ng Frog Danger Beast. Si Kerome ay dumating sa eksena at nagpahayag na tama lang na mamatay ito katulad ng kaibigan niyang si Shield, at ang babae ay tuluyan ng kinain kasama ang kanyang relic. Gayunpaman, dumating si Tatsumi at pinagtulungan nila ang Spearman zombie na kakampi ni Kerome, habang samantala si Susano ay inactivate na ang kanyang natatagong kakayahan kung saan kumukuha siya ng buhay mula sa kanyang master upang mag-transform sa isang berserker mode. Ginamit niya ang kapangyarihang ito upang patayin ang mga ultra-class danger beast sa isang malakas na atake at pagkatapos ay sinamahan si Tatsumi. Sa kabilang dako ay nagawa rin ni Mai na makalabas sa palaka sa pamamagitan ng pagpapasabog sa tiyan nito, pagtapos ay pinalibutan nila si Kerome at ang mga alagad niya na zombie. Samantala sa kabilang panig ay nagawa na ni Akami na pabagsakin ang bodyguard zombie sa pamamagitan ng paghati sa mga paa nito, pagtapos siya ay sumugod kay Bulls at ginamit na distraction iyon ni Leon upang sumabay din ng pagsugod, sa kasamaang palad ay natamaan siya ng baril ng zombie bodyguard habang ito ay nasa lupa. Wala na siyang maisip na solusyon kaya kinagat niya ang relic ni Bulls at winasak ito gamit ang kanyang beast na panga. Nang magawa iyon ay sinabihan nila ang kalaban na sumuko na lang dahil wala na siyang sandata, pero sumagot ito na nagkakamali sila at kaya niya pa rin itong gamitin para ipadala sila kahit pa sa Narnia. Hinagis nito ang armas niya at may pinindot na aparato na nagresulta sa malawak na pagsabog na tumama sa lahat. Sa kabila ng malupit na pag-atake na gawa ni Tatsumi na gamitin ang kanyang inkersyo para protektahan ang mga kasamahan sa kanyang paligid. Nagawa rin ni Leon na iligtas si Akami sa pagsabog sa pamamagitan ng paggamit ng sarili niyang katawan bilang proteksyon. Ipinahayag niya na magiging okay siya dahil sa kakayahan ng kanyang relic na mag-regenerate, gayunpaman maaring matagalan pa ang pagpapagaling niya. Sa kasamaang palad ay makikita natin na nakaligtas din si Bulls sa pagsabog. Tumakas siya sa kagubatan habang nagpaplano na makipagkasundo muli kay Kerome, subalit sa kanyang paglalakad ay natagpuan nito ang isang batang babae na umiiyak dahil sa nasugatang tuhod. Huminto siya para tulungan ang bata pero biglang tinusok siya nito gamit ang isang poison needle. Lumalabas na si Chelsea ang nasa likod ng pagsasamantala at pagkukunwari bilang isang bata mula sa isang bayan na sinunog noon ng lalaki. Sa pagdating ni Lubok sa eksena ay sinabi niya sa babae na nakatakas si Kerome at alam niya kung saan ito nagtungo. Pinahayag ni Chelsea na susundan niya ito at tatapusin dahil kung hindi ay magbubuhay pa ito ng maraming zombies na papatay sa kanila. Pinayuhan niya si Lubok na bumalik at humingi ng tulong habang siya ay susunod kay Kerome. Sa pagdating ng lalaki sa base ay nag-abiso agad siya sa lahat at doon ay naatasan sila Tatsumi at Akami upang sundan ang babae at dalhin pabalik ng ligtas. Sa kabilang dako ay ginamit ni Chelsea ang kakayahan niya na mag-transform bilang si Bulls at nakipagkita kay Kerome. Ginamit niya ang kaalaman sa personalidad at paraan ng pagsasalita ng mga miyembro ng Jaggers na nakuha ni Tatsumi para paniwalain ito. Habang naglalakad sila magkasama ito ay bigla na lang nabuwal at nagsabing nauubos na ang kanyang drug cookies at kailangan niya ito agad. Sinamantala ni Chelsea ang pagkakataon na ito at sinuntok ang likod ni Kerome. Bago ito tinusok ng isang poison needle habang nagnanais na tapusin na ang buhay nito. Gayunpaman ay nagulat siya nang bumangon muli ito at ipinahayag na dahil sa epekto ng bagong droga na iniinom niya, siya ay hindi apektado ng mga ganoong bagay at mamamatay lamang kung titigil ang kanyang puso o kaya ay matanggal ang kanyang ulo. Nagtagumpay si Kerome sa pagkuha ng espada mula kay Chelsea at sa kanya pinakawalan ang mga zombie na may spears at guns na sumunod agad sa babae. Sinubukan niya na magtapon ng smoke bomb para makatakas subalit naabutan siya ng spearman na agad na pinutol ang kanyang braso. Habang bumabagsak ay binaril din siya ng gunner zombie at tuluyan nang napatay ang babae at dito ay muling nawala ang second best girl ng Night Raid pagkatapos ni Shield. Kasabay nito sa pagbalik sa lungsod si Tatsumi at si Akami ay patuloy na naghahanap para kay Chelsea.
natagpuan nila ang bakas ng dugo at sinundan ito mula sa kagubatan hanggang sa lungsod. Nagmadali ang lalaki sa paglakad sa kalsada at sa wakas ay dumating sa town square kung saan may mga taong nagtitipon sa paligid ng sentro. Sinundan niya ng tingin ang pinagkakaguluhan nila at sa kanyang pagkabigla, napagtanto niya na walang iba kundi ang ulo ni Chelsea ang nakahang sa poste na pinagkakaguluhan ng mga tao. Matapos ang insidente na iyon sila'y bumalik sa kanilang base at nagpatuloy sa kanilang misyon na puno ng lungkot subalit may matibay na determinasyon na mapatupad ang revolusyon. Nakita rin natin na unti-unti nang gumagaling ang nasugatang kamay ni Leon sa tulong ng kanyang kapangyarihang mag-regenerate at sa tulong ng wares ni Lubok. Kinabukasan silang lahat ay nagtungo sa silangan upang harapin ang tagapayo ng relihiyosong grupo na siyang magpapahayag ng simula ng revolusyon, samantala si Esdith ay nakipagkita kay Bullock at sinabi na siya at ang mga Jagger ay magiging mga bodyguard nito laban sa night raid na posibleng nag-infiltrate na sa silangan. Tinanggap ito ni Bullock at ibinunyag na siya'y may bantay din na ang mga 4 Rakshasa demons hanggang sa puntong iyon. Ito ay dahil sa tulong ng punong ministro at ngayon ay magagamit na nila ang mga ito sa kanilang pag-atake. Nagpasya silang ipadala ang grupo sa bayan upang hanapin ang mga miyembro ng night raid at dakpin sila. Kasabay nito ay napansin ni Wave na hindi pa lubos na nakakabawi si Jerome mula sa kanyang mga sugat na natamo sa nakaraang laban at pinipilit lang ang sarili niya. Kinausap niya ito at sinabing iaalok niya kay Esdith na tanggalin na lamang si Jerome sa misyon, ngunit ibinuking ng babae na kapag siya ay natanggal mula sa mga Jagger ay mamamatay siya dahil isa siyang assassin ng Empire. Sinabi nito na hindi niya iyon nais na mangyari at kung kinakailangan niyang mamatay ay mas gugustuhin niyang mamatay na lumalaban kasama ang kanyang grupo. Habang sa kabilang banda nang sumapit ang gabi ay nakipagkita si Akami sa ilang mga espiya ng Revolutionary Army upang makakuha ng impormasyon. Ngunit sila ay pinatay ni Ibarra na isa sa 4 na Rakshasa demons. Nakipaglaban siya kay Akami at ipinakita ang lubos na flexibility ng kanyang katawan. Sa simula ay medyo nahihirapan ang babae pero sa huli ay nagtagumpay siyang hatiin ito sa kalahati at tuluyang namatay. Gayunpaman ay nakita siya ni Ron na pinasalamatan siya sa pagpapakita ng kanyang relic at saka tumakas upang magulat kay Esdith. Sa kabilang banda, si Lubok ay biglang inatake ni Stern at Miz na kabilang sa 4 na Rakshasa demons na walang kalaban-laban. Naghinala ang mga ito na miyembro siya ng Night Raid dahil sa kanyang suot na hooded clothes at pagiging isa sa mga taga-scout. Nagtagumpay si Sten na saktan ang lalaki at diniin ito sa sahig kung saan ginamit ni Lubok ang pagkakataon na ito at nagpanggap na parang patay. Gumamit siya ng mga wires para patigilan ang kanyang puso sandali upang mapaniwala silang patay na siya at iwanan na lang doon. Subalit sa kanyang kamalasan ay natagpuan ng dalawa ang isang batang babae na isa ring espiya ng revolusyon at nagpasya silang patayin ito. Nakita ito ng lalaki at biglang bumangon dahil sa kanyang determinasyon, tumayo siya at nagpasya na makipaglaban at ginamit ang kanyang mga wire at nagsimulang umatake sa 2 demon ng sabay. Siya ay nasa opensibo sa pamamagitan ng paglikha ng isang spear na bakal mula sa kanyang mga wire habang nag-iiwan ng ilan para sa kanyang depensa. Sinugod niya si Stern ng axe ngunit ito'y pinigil ng kalaban gamit ang kanyang mga kamay lamang. Sinabi nito na walang silbi ang ganoong uri ng atake pero sinabi ni Lubok na ang layunin noon ay para lang lituhin siya. Lumingon sila at napagtanto na nakatakas na ang batang babae habang sila'y abala sa kanilang laban. Sa naturang pangyayari ay itinuturing ng lalaki na natapos na ang kanyang misyon at siya'y tumakbo palayo mula sa mga demon. Sa kasamaang palad ay nagpasya si Stern na habulin siya subalit natagpuan niya ang sarili na nakapiit sa mga wires ni Lubok. Sa kanyang paghabol sa lalaki ay nakasalubong niya ang isang alambre na halos pumutol ng kanyang ulo, at pagkatapos ay tinusok siya ni Lubok sa dibdib gamit ang isang wire spear at agad na pinagalaw ang mga alambre sa loob ng kanyang katawan at ginamit ito upang durugan ang kanyang puso. Dito ay tuluyan ng napabagsak ang malaking kalaban at namatay. Pagkatapos nito ay humarap siya kay Miz sa pamamagitan ng paglalagay ng lambat ng mga wire sa paligid niya. Sa kabila noon ay ginamit ng kalaban ang kanyang lihim na ninja technique at nilagyan ng malagkit na likido ang mga alambre kaya nawalan ito ng saysay. Pagkatapos ay sinipa niya si Lubok pababa at lumapit upang patayin ito. Sa kabila noon ay biglang nagtapon ng mga kutsilyo ang lalaki pero kahit ganoon ay walang kahirap-hirap na iniwasan ng kalaban ito sa isang paghakbang lamang. Nagpatuloy ito sa paglapit sa lalaki at binuhat siya pataas para patayin subalit kasabay nito, bumalik ang mga kutsilyo at tinamaan siya sa likod at puso, at lumitaw na kontrolado ito ni Lubok sa pamamagitan ng pagkakabit ng mga wires sa mga ito.
Sa ganitong paraan ay nagtagumpay siyang makatakas at nagawang matalo ang dalawa sa malalaking banta sa kanila. Habang ang lahat ay humaharap sa mga kalaban ay maswerte naman sina Tatsumi at Mai na hindi pa nakakasalubong ng balakid, sa halip ay nakilala nila ang lider at tagapagtatag ng relihiyosong grupo na nagmamasid sa kanilang pag-aaway, habang napapaisip kung gaano sila ka-cute kapag magkasama at agad na nagsimula na i-ship sila bilang magkasintahan. Pagkatapos ng kanilang misyon sa pag-scout ay nagkita-kita silang lahat at nagpasya na ipagpatuloy ang plano ng pagpaslang sa anibersaryo ng pista ng relihiyosong organisasyon, pinaghiwa-hiwalay nila ang kanilang sarili sa dalawang koponan, kung saan sina Tatsumi at Mine ay nagtambal at kumuha ng mas maraming miyembro ng Night Raid hanggat maaari. Sa isang panig ang natitirang grupo ay papasok sa gusali ni Balik at papatayin siya. Doon ay ginamit ni Susano at Leon ang kanilang malakas na skills at nagsimula sa harapang pinto upang makuha ang atensyon ni Kurom at Wave, samantalang si Tatsumi at Mine ay nagtagumpay din na makuha si Sirio at ang huling demon na si Suzuka na sumunod sa kanila. Dinala nila ang kalaban sa isang ruin at doon ay agad nagsimula si Sirio na umatake gamit ang maraming weapon sa kanila, agad na kinuha ni Tatsumi si Mine at tumakbo kasama ang kanyang relic. Pagkatapos ay inatake sila ni Suzuka at nakipaglaban si Tatsumi sa kanya at dinala siya sa loob ng ruins samantalang naghanda si Mine upang barilin si Sirio at magiganti para kay Shield. Humarap ang kalaban sa kanya at inilunsad ang pinakamalakas na missile nito pero kinontra iyon ni Mine gamit ang isang energy blast mula sa pumpkin, lumapit ang kalaban patungo sa kanya kasama ang relic nito, ngunit binaril ni Mine ang aso at sinimulan na baguhin ang anyo ng kanyang armas upang tapusin ang mga ito. Sinabi ni Sirio na papatayin siya at ipapakain ang mga labi sa aso tulad ng ginawa niya kay Shield at Chelsea. Sa pagkarinig noon ay nabalot ng galit si Mine at nagsimula siyang magpaputok ng mga bala mula sa kanyang modified na sandata at nagawa niyang saktan ang core ng aso ng kalaban. Kailangan nang gamitin ni Sirio ang kanyang huling reserba na nagpapalabas ng puwersa mula sa kanyang relic at ito ay nagdulot ng pagsabog. Umiwas si Mine sa atake sa huling sandali at pagkatapos ay hinabol siya ng kalaban at sinubukang barilin gamit ang bibig. Sa kabutihang palad ay napigilan ito ng babae na itinaboy ang mga bala gamit ang kanyang relic, gayunpaman ay nagamit ni Sirio ang pagkakataon na ito upang bugbugin siya ng malakas sa tiyan at itinulak siya palayo. Samantala sa loob ng ruins ay tinuloy ni Tatsumi ang kanyang laban kay Suzuka at nagplano na ilibing ito sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagpapabagsak ng mga pader at haligi ng gusali. Nang mangyari ito ay ginamit niya ang skills ni Incursio upang makatakas, at dito ay tuluyan ng napatay ang huling demon. Sa labas si Sirio ay lumapit kay Mine upang tapusin ito at sinugo ang kanyang aso para habulin ang babae. Determinado si Mine na hindi mamatay sa pagkakataon na ito kaya kinuha niya ang kanyang sandata at binago ito sa energy beam setting, pagkatapos ay ginulat niya ang kalaban gamit ang napakalakas na energy attack na nakapinsala sa kanyang aso at kay Sirio. Nang malapit ng matalo at mamatay ang kalaban ay tumawa ito at inactivate ang bomba na nasa loob ng kanyang ulo, agad na sinubukan ni Mine na tumakbo palayo pero lubha siyang pagod at hindi nagawang makalayo. Isinusumpa niya ang kanyang kapalaran at ang kasalukuyan na pangyayari pero sa kabutihang palad ay dumating si Tatsumi at niligtas siya, at para sa kaalaman ng lahat ng manunood, pareho na silang in love sa isa't isa sa puntong ito ng ating istorya. Sa kabilang dako si Magenda at ang ibang kasapi ng Night Raid ay nagtagumpay na rin na mapatay si Balik, na sinuway ang utos ni Esdith na manatili sa kwarto at sa halip ay nagdesisyon na tumakas sa secret tunnel. Sa wakas ito ay naging isang malaking tagumpay para sa Revolutionary Army pati na rin kay Tatsumi, dahil sa kanilang matagumpay na misyon ay nagsisimula na ang rebelyon at ang Revolutionary Army ay magmumula sa timog patungo sa kabisera ayon sa plano. Ang mga opisyal na naka-assign sa mga fort sa pagitan ay isa-isa nang nagbibitiw ng kanilang pwesto ng walang laban habang patuloy na umuusad ang mga revolusyonaryo. Sa kabilang dako upang labanan ang mga pangyayari pinatawag ng Prime Minister ang Commander-in-Chief na si Buddha upang makipag-usap sa kanyang mga tao. Inilabas nito ang kanyang sariling anak na si Shira at ipinakilala ang kanyang grupo ng mga espesyal na pulis na tinatawag na Wild Hunt upang pigilan ang Night Raid. Kasabay nito si Esdith ay nagtungo sa kanluran upang malabanan ang mga kasamahan ng revolusyonaryo, habang ang natitirang mga miyembro ng Jaggers ay inilagay sa standby sa kabisera. Nagtataka sila kung bakit hindi sila nilagay sa frontline ng laban nang bigla na lamang na nawalan ng malay si Kurom at bumagsak sa sahig. Sa kabilang panig habang nagmamarcha ang mga puwersa,
Ang misyon ng Night Raid ay pasukin ang palasyo at patayin ang Prime Minister. Si Leon at si Mine ay pumunta sa ilalim ng mga kanal ng Suez, habang sina Tatsumi at Lubok ay pinili upang sumama sa mga spy na kasama sa revolutionaries upang mapasok ang palasyo ng mas maaga. Nakita nila ang anak ng isa sa mga mataas na guro ng Empire at dinala sila sa loob ng palasyo upang makipagtagpo sa mga revolusyonaryo. Ngunit nang makarating sila sa gusali ay wala nang sumasagot mula sa loob at napansin ni Lubok na may lumalabas na dugo mula sa pinto. Binuksan niya ito at kanilang tiningnan ang loob kung saan natagpuan nila ang lahat na patay na. Maya-maya ang mga bangkay ay nagsimulang lumaki at sumabog ng sabay-sabay at winasak ang gusali. Biglang narinig ang iyak ng mga babae at doon ay nagpakita si Shira mula sa usok kasabay ng paglibot ng kanyang grupo sa lahat. Napagtanto niya na si Tatsumi ay siyang lalaki na hinatid niya sa isla kasama si Esdet at nagtataka siya kung ano ang meron dito. Pinahayag ng lalaki na isa lang ang kahulugan nito na siya ang pinagmulan ng mga danger beast at nagtangkang sumalakay. Subalit sa sandaling iyon ay dumating si Ludo mula sa itaas na kasama ang kanyang relic ng kidlat, ipinakilala niya ang sarili at sinimulan ang kanyang laban kay Tatsumi sa pamamagitan ng pagsuntok ng malalakas na kidlat, na may halong lihim na kapangyarihan mula sa kanyang imperial relic. Sumagot si Tatsumi sa pamamagitan ng paggamit sa kanyang inkersyo at nakipagsabayan sa pagsugod. Pinuri siya ni Ludo sa kanyang kasanayan at di pagsuko pero pagkatapos ay sinuntok siya nito gamit ang isang malupit na kidlat. Samantala, nakipaglaban si Lubok kay Shira ngunit ipinamalas ng kalaban ang kanyang kakayahan sa martial arts at relic ng teleportation, matapos noon ay naglagay siya ng pangpalakas na droga upang madagdagan pa ang kanyang skills. Sa simula ay lubusan itong nagpapahirap kay Lubok dahil sa kanyang walang hanggan na teleportation hits. Gayunpaman ay ginamit ng lalaki ang pagkakataong ito upang maglagay ng kanyang mga wires sa paligid upang mapigilan ang mga atake ni Shira. Siya ay nagdesisyon na akitin ito, ngunit pagkatapos ay hawak siya ng babae sa likod at tinawag si Shira at sinabing ginagawa niya ito para mapakawalan ang kanyang mga magulang, ngunit inatake siya ni Shira at binanggit na niya sa kanya na huwag makialam sa kanyang plano. Pagkatapos ay humarap ito kay Lubok at sinabi na tapos na. Pero naglaro si Lubok ng Uno reverse card at mapinsala ang kamay ni Shira habang hawak nito ang kanyang relic. Ipinaalam niya na siya ay nasa ilalim na ng kanyang patibong at mukhang maganda ang takbo ng mga bagay para sa kanya, subalit bumangon ang babae at sinaksak si Lubok sa likod bago ito mamatay at humiling ito kay Shira na pakawalan ang kanyang mga magulang. Habang pinapanood ito, nagsimulang tumawa si Shira at sinabi sa babae na kanya nang pinatay ang mga magulang nito at ginamit niya ang kanyang relic at saka dinala si Lubok patungo sa isa pang dimensyon, subalit hinawakan siya ni Lubok gamit ang kanyang mga alambre at ipinasok siya pati na rin ang kanyang sarili. Nagharap sila roon at tinamaan ni Lubok ito ng kanyang spear at winasak ang puso nito, gaya ng ginawa niya kay Sten at pagkatapos, bumagsak siya mula sa portal na may sugat sa likod. Kaso doon si Tatsumi ay nahuli ng kalaban at naghihintay sa kanya ang mga miyembro ng Wild Hunt na may hawak na mataas na kani-kanilang mga spear. Bumagsak si Lubok at namatay habang tinutusok siya ng mga ito sa kanyang pagbagsak, sumigaw si Tatsumi ng kanyang pangalan, at pagkatapos nito ay hinuli rin siya. Sa palasyo, in-inform ni Muno ang punong ministro tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak at kung paano nito napatay ang isa sa mga miyembro ng Night Raid. Umiiyak si Honest para sa kanyang anak ng mga kalahating segundo at saka sinabi na ano ba iyon, at ito ay nagpatuloy sa kanyang pagkain ng manok at pagkatapos ay sinabi niya na kinuha na nila ang isa pa bilang bilanggo at plano nilang pahirapan ito hanggang sa ito ay mamatay, para maging halimbawa sa iba pang mga revolusyonaryo. Sa oras na iyon, pumasok si Steve sa opisina at sinabing aasikasuhin niya ang ganyang bagay. At sa kanyang puso sinabi na hindi niya hahayaan na may ibang magkaroon ng kontrol kay Tatsumi at kinabukasan, narinig nila na magkakaroon ng pampublikong pagbitay kay Tatsumi. Sa gabi si Mine ay nagpasya na pumunta mag-isa at iligtas si Tatsumi, ngunit pinigilan siya ni Akami sa kanyang daan at sinabihan niya ito na wag siyang subukan na pigilan, pero binanggit ni Akami na narito siya upang tulungan siya. Biglang lumitaw si Leon mula sa likuran at sinabing tutulong din siya dahil siya ang nag-scout sa kanya at sinabihan ang boss na wag silang pigilan. Ipinaliwanag ng boss na bilang miyembro ng Night Raid, kanilang tungkulin na pigilan ang pagbitay na ito upang hindi mabawasan ang mga moral ng Revolutionary Army. Kaya't nagtungo silang lahat upang iligtas si Tatsumi at sa loob ng kulungan, kinonfronte ni Steve si Tatsumi at sinabing sa wakas ay sumali na siya sa Revolutionary Army.
Binanggit niya dito na dapat na siyang kumalas at sumama sa kanya at patatawarin niya ang lahat ng kanyang mga nagawang kasalanan, ngunit sinabi ni Tatsumi na hindi siya maaaring sumama sa isang taong nagpapalaganap ng kaguluhan. Sinubukan siyang i-convince ni Steve, kaso nakita niyang buo na ang kanyang desisyon kaya't sinabi ni Steve na siya na lamang ang mag-e-execute at titingnan niya kung gaano katibay ang kagustuhan ni Tatsumi na mabuhay. Kinabukasan ay nagtipon ang lahat sa Coliseum sa harap ng isang malaking crowd, kasama ang batang emperador at ang punong ministro. Si Budo ay nasa duty ng seguridad habang si Steve ay lumapit kay Tatsumi na nakatali sa krus sa gitna. Itinutok niya ang kanyang espada sa kanya at sinira ang kanyang damit sabay sinabi na sisimulan na niya, kaso biglang binaril siya ni Mine at siya'y bumagsak at binaril niya ito ng maraming energy beams. Itinaboy siya palayo kay Tatsumi at ang natirang Night Raid ay lumilipad sa harap ng crowd sa ibabaw ng isang danger beast. Pagkatapos ay pinasabog niya ang mga explosives na nilagay ni Lubbock sa Coliseum bilang paunang hakbang para sa huling laban, at ipinasobsob si Steve sa ilalim ng lupa. Inatake sila ni Budo ng kidlat at agad na tumakas si Majende na may hawak na kanyang relic, at si Susano naman ay kaharap niya si Steve at samantala, sumali si Leon kay Mine at si Akami ay pumasok sa palasyo para mapigilan ang mga Jagger at patayin ang punong ministro. Ngunit napatunayan na labis na malakas si Budo para sa kanilang dalawa, si Leon ay nagtangkang labanan si Budo sa malapitan upang bigyan ng pagkakataon si Mine na barilin ito, kaso na-paralyze siya ni Budo gamit ang kidlat at binaril din niya si Mine na para bang walang nangyayari. Nagpatuloy ang kanilang laban sa loob ng ilang sandali, kaso patuloy na itinutulak ni Budo sila pabalik at nagtagumpay pa siyang tamaan si Mine ng kanyang lightning attack sa pamamagitan ng pag-overpower sa energy beam ng pumpkin. Samantala, pumasok si Akami sa opisina ng punong ministro at natagpuan niya ang espada ni Encorcio, kinuha niya ito at tumakbo pabalik sa Coliseo upang tulungan ang iba, ngunit si Mine ay umatake ng direktang tama mula kay Budo at nasa bingit na ng kamatayan dala na rin sa kanyang damdamin kay Tatsumi at mataas na danger level. Tinawag niya si Pumpkin na sumagot sa kanyang nararamdaman at binaril si Budo ng pinakamakapangyarihang energy beam na kaya niyang ibigay, subalit naapektuhan siya at nasira rin ang Pumpkin sa proseso. Sinagot siya ni Budo ng kidlat, ngunit ang atake ng Pumpkin ay mas malakas at sumabog sa kanya, at doon ay bumagsak na siya ng tuluyan. Pagkatapos talunin ang Commander-in-Chief, bumagsak si Mine mula sa kanyang pwesto at sa tamang oras, dumating si Tatsumi at suot ang Encorcio para tulungan siya. Sa kabilang banda, sina Majende at Susano ay nakikipaglaban-laban kay Steve kaso lang mas malakas pa ito kaysa sa kanila, nilabanan nito si Susano at ginawa siyang yelo nito sa isang simpleng paghawak. Ginamit ni Majende ang kanyang natatagong kakayahan at binago si Susano, nakuha nila ang ilang pagkakapantay sa kanya at nang masave ni Tatsumi si Mine na nasa masamang kalagayan, inutos ni Majende sa lahat na umatras at subukan niyang pigilan si Steve para sila ay makatakas. Pero hindi pumayag si Steve at ginamit ang kanyang natatagong kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na mapahinto ang oras, doon ay ginamit niya ito upang patayin si Susano at sirain ang kanyang core. Sa una ay tila malubha ang sitwasyon, pero doon ay ginamit ni Majende at ibinigay niya kay Susano ang mas maraming malakas na puwersa, nag-evolve ito at nagbigay daan sa huling laban. Si Susano ay nagsabi na siya na lamang ang mananatili at pinag-utos na sa iba na tumakbo, nag-umpisa silang maglaban-laban kay Steve at sa isang matinding laban habang ang iba ay nagtakbuhan. Tumakbo si Tatsumi kasama si Mine, umaasa na mapagamot ito kaso sinabi ni Mine na huli na para sa kanya at hindi na siya makakarecover ng mabilis tulad ni Leon, hiningi niya kay Tatsumi na ilagay siya at gumawa sila ng isang halik. Sinabi niya sa kanya na salamat sa lahat, lalo na't sa pagmamahal niya at sa namatay sa kanyang mga bisig at sa pagkamatay ni Mine at ni Susano, doon ay nagtagumpay pa rin sila sa pagligtas kay Tatsumi at Encorcio at napatay pa nila si Budo. Dahil dito, lumalapit na ang mga revolusyonaryo sa kapital at si Steve ay pinadala sa front lines, pinag-usapan ni Ron si Wave at Kurumi tungkol sa kanyang kalagayan at sinabi na kung tatakbo sila ngayon, walang makakalagkad sa kanila kaso sinabi ni Kurumi na hindi ito opsyon para sa kanya at kinakailangan niyang tapusin ang mga bagay para sa kanyang kapatid. Pagkatapos nito, pumatay sila ng maraming mga revolusyonaryo at iniwan ni Kurumi ang isang lihim na mensahe kay Steve, na siya ay makipag-usap sa kanya mag-isa sa Kagay Forest Facility.
Pumayag si Akami na pumunta mag-isa upang igalang ang kagustuhan ng kanyang kapatid, at sinabi ni Tatsumi sa kanya na dapat bumalik siya ng ligtas. Samantala ang punong ministro ay patuloy na nagmamanipula at pinagsasamantalahan ang batang emperador, upang gamitin ang ultimate relic na nangangailangan ng kanyang awtoridad bilang emperador upang gamitin. Nagsimula si Akami na hanapin ang lokasyon at nagtagpo sila ni Kurumi. Nagkita sila sa lumang bahay ampunan at inaalala ang tungkol sa kanilang kabataan. Sinabi ni Kurumi na itinraidor siya ni Akami sa pagsali sa Revolutionary Army at iniwan siya, at saka nagumpisa silang maglaban. Binuksan ni Kurumi ang kanyang relic at tinawag ang kanyang mga zombie, ngunit umutot ito ng dugo dahil sa kanyang masamang kalagayan at naisip ito ni Akami at nagdesisyon na tapusin na lang ang kanilang laban sa lalong madaling panahon. Dito ay nagsimula silang mag-clash gamit ang mga espada at si Akami ay nagawang makalamang kahit pa ang sagupaan ay isa laban sa tatlo, habang samantala sa palasyo, tinanong ni Wave si Ron kung saan maaaring pumunta si Kurome matapos matanggap ang liham, na nagsasabing makikipaglaban siya sa kapatid dahil iniisip ng lalaki na iligtas ito. Sa pagbalik ng eksena sa laban ay may nagising na isang sleeping experimental danger beast habang nagaganap ang sagupaan. Pinatay nito ang dalawang malalakas na zombies at saka inatake si Kurome, mabuti na lang at tinulungan siya ni Akami makaalis at pinagtulungan nila na talunin ito tulad ng dati nilang ginagawa noong magkasama pa sila. Gayunpaman pagkatapos nila labanan ang beast ay nagpatuloy din sila muling magharap at maglaban, tumawag si Kurome ng kanyang NPC zombies pero agad din itong nawasak ng kapatid niya at ginawa itong maliliit na atom. Dito ay ibibigay na sana ni Akami ang huling atake sa kapatid subalit biglang dumating si Wave at itinulak siya palayo. Sinabi ng lalaki na pumunta siya upang itigil ang kanilang laban at kasabay nito, dumating si Tatsumi na inatake rin si Wave paalis. Sinabi nito na para sa ilang mga bagay, ang tanging paraan ay ayusin nila ito nang sila lamang at walang ibang nangingialam. Sinabi ni Kurome kay Wave na gusto niya rin ito at nagpasalamat sa lalaki dahil sa suporta nito sa iba't ibang mga pangyayari sa buhay niya, na naging daan upang silang dalawa ay mas maging malapit. Sa pagkarinig nito ay nagbigay daan na ang dalawang binata at saka pinanood ang magkapatid na maglaban hanggang sa kamatayan, at di nagtagal ay nagawa ni Akami na makalamang at tuluyan ng pinatay ang kapatid upang makapagpahinga na ito. Ibinigay niya ang katawan kay Wave kung saan nagtanong ang lalaki kung ano ba talaga ang kanilang layunin sa paglaban na ito. Sinabi ni Akami sa kanya na kung hindi nito kayang sagutin ang tanong na iyon para sa kanyang sarili, wala siyang karapatan na humawak ng sandata. Hindi na sumagot pa ang lalaki dito at pagkatapos nito ay umalis siya ng buhat-buhat ang labi ni Kurome. Sa palasyo, dinala ng punong ministro ang emperador patungo sa Ultimate Imperial Relic at sinabihan siyang buhayin ito. Pinahayag niya na tungkulin nito bilang emperador na protektahan ang kanyang mga tao mula sa revolusyon na nagaganap. Sa kabilang dako dahil sa pagkawala ng mga Jaeger bilang balakid sa kanila at habang ang Revolutionary Army ay nasa kapital, nagpasya ang grupo na pumasok sa palasyo at wakasan ang paghahari ng punong ministro. Inuna ni Majende na pamunuan ang mga revolusyonaryo sa harap habang sina Tatsumi, Leon, at Akami ay pumasok sa palasyo upang labanan ang punong ministro. Sa pagpasok ay hinarap nila ang maraming advanced knights at kasabay nito ay dumating si Ron at sinabi na siya na ang haharap sa night raid. Nagpasya si Leon na kalabanan ito ng mag-isa at sinabihan si Tatsumi at Akami na ituloy ang kanilang misyon. Dito ay tinanong nila si Ron kung bakit siya lumalaban sa panig ng punong ministro. Sinabi ng lalaki na siya rin ay sumailalim sa pang-aapi ng imperyo subalit may sarili siyang plano at nais niyang baguhin ang mga bagay mula sa loob, gayunpaman ay nagsimula ang buong pag-aaklas na ito at siya'y naasar. Iniisip ni Leon na ito ay isa lang bata na walang alam at nagsimula silang magharap na parang isang pusa at ibon, kasabay nito ay nakarating na sila Tatsumi at bumungad sa kanila ang emperador at ang punong ministro. Si Akami ay umatake para putulin ang ulo ni Honest pero siya ay nablock ng isang force field. Ipinahayag ng Prime Minister na ang Ultimate Relic ay aktibo na at biglang gumuho ang buong palasyo. Mula sa loob nito ay lumitaw ang mecha sakay ang sobrang brainwashed na batang emperador. Gumawa ito ng isang malawak na laser beam attack kung saan maraming tao ang namatay at maraming bahay ang nawasak sa lungsod. Pinanood ito ni Wave mula sa malayo habang nasa harap ng libingan ni Kurome at dito ay nagpasya siyang kumampi at lumaban kasama ang mga revolusyonaryo. Ang natirang mga revolutionary ay lumaban sa mga puwersa ng imperyo na pinamumunuan ni Esdith, habang si Tatsumi ay humarap sa batang emperador sa giant mech.
inihampas siya nito pababa subalit hindi sumuko ang binata at nagpa siya na gamitin ang pinakamalakas na teknik sa DOTA, na ang Tokno Jutsu. Nagumpisa muli siyang labanan ng emperador kung saan siya ay sobrang pinahirapan nito, sa kabila noon ay patuloy siyang nagsasalita at nagpapahayag tungkol sa paghihirap ng mga tao dahil sa mga aksyon ng kalaban at kung paano siya namamanipulate ng punong ministro. Nagalit ang emperador sa kanyang mga salita at nagdesisyong patayin siya sa pamamagitan ng pagtapak sa kanya, mabuti at dumating si Wave sa tamang oras at iniligtas ang lalaki mula sa pagkamatay, kasabay nito si Ron ay nagdesisyon na rin na tumigil na sa paglaban sa kanila at nag-focus sa pagligtas ng mga tao ng imperyo kasama si Leon. Pagkatapos nito ay nagsimulang harapin ni Tatsumi at Wave ang mecha at sa gitna ng laban, natuklasan ng lalaki ang isang mahinang bahagi nito at humingi ng tulong kay Wave. Nagtagumpay sila sa pagbigay ng malubhang pinsala rito na nagdulot ng sakit sa emperador kaya agad silang binaril nito pareho ng laser beams at pinatumba si Wave. Sa oras ng matinding pagsubok na iyon ay bumalik sa alaala ni Tatsumi ang payo ni Bulot at tinawag muli si Incursio. Ito ay nagbigay sa kanya ng sobrang lakas at nag-evolve sa makapangyarihan na plot armor. Ngayon ay naging ginto ang kulay niya na may mga bagong pakpak at nagawang makaiwas sa lahat ng mga laser attack. Tinamaan niya ang mech gamit ang kanyang napakahusay na galaw at hinati ito at tuluyang winasak sa proseso. Sa kabila nito ay nakita niya ang mech na bumabagsak patungo sa mga tao kaya sinikap niyang iligtas ang mga ito. Hinarang niya ang mech na parang si Superman at naging dahilan kaya't hindi ito tumuloy sa mga tao. Gayunpaman habang ginagawa iyon ay nawalan siya ng maraming dugo at doon ay tuluyan na siyang nawala bilang ating bayani. Tumakbo si Akami papunta sa lalaki at umiyak habang tinatanong siya tungkol sa pangako na hindi siya mamamatay, kasabay nito ay dumating si Esdith kung saan sinabi ni Akami na wala na si Tatsumi. Sa pagkamatay ng lalaki at pagbagsak ng emperador ay halos nanalo na ang Revolutionary Army, subalit si Esdith ay natitira pa sa pagitan na balakid sa kalayaan na inaasam, tinanggap niya na talo na ang imperyo ngunit sinabi na patuloy pa rin siyang makikipaglaban. Pinahayag ng masamang babae na namatay si Tatsumi dahil siya'y mahina at saka lumikha ng isang pader ng arena sa paligid nila. Sinabi nito na siya ay magpapatuloy patungo sa susunod na laban at kung sakaling matapos ang lahat ng ito, gagawa pa rin siya ng kanyang sariling laban. Sinambit ni Akami na hindi niya pwedeng hayaan na magpatuloy na mabuhay ang ganitong tao sa mapayapang mundo, na marami nang nagsakripisyo upang maisakatuparan. Dito ay nagsimulang magtunggalian ang dalawa sa huling laban na magdedesisyon sa kapalaran ng bansang ito. Nagsimula ang sagupaan sa pamamagitan ng paghaharap ng kanilang mga espada. Sa simula ay nagawang sumabay ni Akami sa lakas ni Esdith ngunit nagpamalas ang kalaban ng sobrang lakas gamit ang kapangyarihan nito sa yelo, at doon ay naging hindi maganda ang sitwasyon para kay Akami. Dahil wala ng paraan ay nagpasya siya na gamitin ang kanyang natatagong kakayahan. Hiniwan ng babae ang kanyang sarili gamit ang espada at ang lason ng Mersame ay pumasok sa kanyang mga ugat. Ito ay nagpabago sa kanyang anyo patungo sa pagiging demonyo na nagbibigay lakas sa kanya at sa lahat ng aspeto ng kanyang kakayahan. Ito ay nagsimulang umatake at lumaban hanggang sa makakaya niya at nagawa pang mapinsala ang kamay ng kalaban. Ang lason ay agad na kumalat sa kanyang braso subalit pinutol ito agad ni Esdith. Dito ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban si Akami gamit ang isang kamay lamang, sa kabila nito ay napatunayan na ang mga kapangyarihan niya ay sobrang malakas para kay Esdith. Kinailangan din ng masamang babae na ilabas ang kanyang natatagong kakayahan na pwedeng gamitin isang beses lamang kada araw. Pinahinto niya ang oras nang si Akami ay nasa harap niya at pagtapos ay tinusok ang puso nito. Gayunpaman ay kaagad niyang napagtanto na ito ay pekeng katauhan ng babae at nagtaka kung saan naruroon ang tunay na Akami. Sa sandaling bumalik ang oras ay lumabas ang babae sa kawalan at umatake mula sa itaas. Binahagi niya na nag-ingat siya sa pagharap sa hidden skill nito na pumatay kay Susano. Tinanggap ni Esdith ang kanyang pagkatalo at nagtayo ng pader ng yelo sa pagitan nila. Lumapit siya sa patay na katawan ni Tatsumi at niyakap ito kasabay ng pagsabi na sa wakas ay magsasama na sila ngayon at sa isang iglap ay bigla silang nawala sa hangin. Sa pagkakataon na ito ay naipanalo na nila ang huling laban kahit pa marami ang nasawi tulad ng sa Game of Thrones. Dumating na ang oras para sa bagay na hinihintay ng lahat, na ang kamatayan ng punong ministro na si Honest. Nagdesisyon siya na tumakas sa gitna ng lahat ng gulo pero mabilis itong nahanap ni Leon at hinarap siya sa isang secret passage. Lumapit ang babae na may balak patayin ang masamang tao na ito pero ibinuking ni Honest ang kanyang natatagong relic.
ito ay may kakayahang gamitin ng isang beses at sirain ang anumang relic na tatamaan nito. Sinira niya ang belt ni Leon at binaril ito ngunit hindi sumuko ang babae at sinuntok ang mukha ng ministro at pinabagsak ito, sa kasamaang palad ay binaril siya ng kalaban ng maraming beses sa tiyan, tinanggap ito ni Leon na parang isang wild queen at saka itinuloy ang pagbugbog sa kanya gamit ang mga kamao na tuluyang pumatay sa lalaki. Pagkatapos nito ay nagpunta siya kay Akami at nagpaalam sa kanya habang itinatago ang sugatang katawan, kasunod ay bumalik siya sa slums kung saan siya ipinanganak at nakita ang masayang mga mamamayan na nagtagumpay sa revolusyon na ito, saka siya tahimik na namatay sa isang kanto habang patuloy na nagdurugo mula sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng lahat ay nilitis nila ang buhay ng batang emperador sa pampublikong pagbitay, si Magende ay itinalaga upang itayo ang pundasyon muli para sa bagong bansa. Kasabay nito ay nagdesisyon si Akami na magtungo sa silangan upang magkaroon ng mas mahusay na koneksyon sa ibang bansa, at dito ay tuluyan na rin natapos ang kwento ni Akami. Dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.